Please like, share and subscribe. Kabanata 4221-4230. Kabanata 4221 Ano ang Diyos? Sa kasaysayan ng akademya, napakaraming mga pinuno ang hindi nabalitaan, at lahat sila ay nabuklod dito pagkatapos mahuli. Ang kanyang ina talaga ang nagpayag kay Eternal na isuko ang numero 1 babae. Ang paglalakbay sa mundo ay nabalisa, at palagi niyang minamaliit ang init at init ng mundo at ang sinaunang universo, ngunit talagang naramdaman niya ang isang uri ng kahangalan, isang uri ng kalungkutan at hindi pagnanais. Ha, tumawa si Changxia na may luha sa kanyang mga mata, para sa kapakanan ng mga babae. Gusto mong sirain ang templo, pero para sa layuning ito, pinapunta mo ako dito, Eternal ano ka? Kinaladkad siya ni Tian papunta sa altar. Ang iyong ama ay napakatalino, ngunit iyon lang. Akala niya kaya niyang itago sa akin ang ginawa niya, pero iyon lang ang naisip niya. Huwag kang mag-alala, anak, uubusin ko ang iyong katawan. Ang maglalagay sa iyo sa tabi ng iyong ina, hayaan mong magsama muli ang mag-ina. Yu Changxia sneered, it turns out that the creator god hidden behind the temple is just a kasuklam-suklam na kontrabida na kailangang gumamit ng shell para ipagpatuloy ang buhay niya, at karapat-dapat ka rin ba rito? Hindi naman nagalit ang blonde na lalaki, bahagya lang itong napabuntong hininga. Anak, alam mo ba kung ano ang Diyos ng paglikha? Ito ay talagang napakasimple. Bahagyang ngumiti ang lalaki, anuman ang gusto mong gawin, gawin ang anumang gusto mo, tukuyin kung ano ang gusto mong tukuyin. Bakit ang mga tao? Lalaki ba ito? Bakit ito tinawag ng Diyos na Diyos? It's just a matter of my words. Kung tawagin ko ang isang aso na isang tao, kung gayon ang aso ngayon ay isang tao, at ang isang tao ay nagiging isang aso. Katulad nito, kung tukuyin ko ang kasuklam-suklam, sa iyong bibig bilang katerangan, kung gayon ang masasamang tao ngayon ay pawang mabubuting tao. Lahat ng iniisip mo tungkol sa katwiran, moralidad, at mga halaga sa iyong isipan ay ibinigay ko sa iyo. Ngunit ang lahat ng ito ay ako lamang mula sa simula, ginagawa ko ito sa aking mga daliri, gawin ang anumang gusto ko, at ibigay ang lahat sa mundo sa kagustuhan. Kung tungkol sa aking sarili, bakit ako maglalagay ng isang hola para sa aking sarili? Hindi napigilan, nang walang anumang ilalim na linya ng mga prinsipyo, ako ang Diyos ng paglikha. Ako lang. May pinakamataas na awtoridad, pinakamataas na kalayaan. Ang malaking mundong ito, at maging ang lahat ng mayroon ka ay para lang sa akin. Malamig ang katawan ni Yu Tian, at nanginginig ang bawat butas. Pakiramdam niya, lahat ng sinabi ng tila plain blonde na lalaking ito ay casual lang niyang kachat. Ngunit ito ay tiyak dahil sinabi niya ang mga salitang ito nang napakagaan kung kaya't kinikilig ang mga tao lalo na. Akala mo nabasa mo ang mga Diyos. Pero sa totoo lang, ang mga Diyos lang ang nagpaintindi sa iyo niyan. Iniisip ng lahat na ang Diyos ng paglikha ay pinakamataas. Ngunit ang Diyos ng paglikha ay higit na katulad ng isang tao kaysa isang tao. Ang pagkamakasarili, labis na pagkamakasarili, ay ang pinaka-primitive na anyo ng Diyos. Okay, matagal na akong naghihintay sa pagkakataong ito. Baka matagal na akong hindi nakakahanap ng kachat, kaya may kakaunting salita pa ako sa iyo. Ngayon, maaari kang matulog magpakailanman. Sa sandaling bumagsak ang boses ng blonde na lalaki, isang malakas na gintong liwanag ang lumitaw sa altar. Hindi mabilang na mga sinulid na sutla ang nagpatali sa Yu Changxia dito. Bagaman hindi ko maintindihan ang altar na ito, malamang na alam ko na ito ay isang prop na nakakalap ng maraming enerhiya at nagpabuti ng kahusayan ng pagpatay. Ikaw Changxia ay biglang napagtanto ng isang bagay, ang lalaking ito ay talagang kailangang gumamit ng panlabas na puwersa para mapanalo siya. Hindi kaya ang Diyos ng paglalang mismo ay kulang sa kakayahan? O siya ay nasa isang mahinang estado? O, ano ang ikinababahala niya, at hindi siya naglakas loob na lumabas para agawin ang bahay? Pero ang problema, siya na ang master behind the temple, ano pa ba ang ikinababahala niya? Kung iisiping mabuti, ang templo ay nakatarget sa ikalimang asawa, dapat siya ay nasa likod ng mga eksena. Ang lalaking ito, ano ang kinakatakutan niya, Yu Shansaya, ang kanyang mga iniisip ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit unti-unti, ang kaluluwa ay nagsimulang magulo. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang lumikha. Nandito sina Dugujan at Emperor Sheng Tian, at nakatakdang tumakas siya. Sure enough, tumakas siya. Hindi sapat ang bilis. Ngumiti si Changxia ng mapait, at matutulog na sana bigla. Ang dugo sa katawan ay nagsimulang magpaso ng mahiwagang. Isang kataas-taasang puwersa ang biglang lumabas mula sa loob ni Yu Changxia. Ang gininto ang sinulid na binitiwan ng altar ay pinilit na ilabas sa katawan, at ito ay inalog. Isa pang malabong gininto ang liwanag ang lumitaw kay Yu Changxia, pilit na pinuprotektahan ang espiritu ni Yu Changxia. Kapangyarihan ng emperador. Sumimangot ang blonde na lalaki, Eternal, tinago mo talaga ang kamay na ito. Biglang may naintindihan si Yu Changxia, naramdaman niyang may kapangyarihan ng emperador na nakakonekta sa kabilang dulo sa malayo. Ito ay tulad ng isang hindi nakikita ngunit matibay na sinulid na nagtali sa kanyang banal na kaluluwa sa isa pang banal na kaluluwa. Ganap na variable. Walang hanggang kapangyarihan ng emperador. Ang paglalakbay sa mundo ay biglang napagtanto na ang kanyang kaluluwa ay nakatali na sa kawalang hanggan. Walang hanggan hayaan ang mga kaluluwa ng dalawa na magbahagi ng isang variable.
Ang simpleng pagpapahina sa U-World ay hindi sapat, kung gusto mo itong pahinin, kailangan mong pahinin ito ng sama-sama. Kung gusto mong agawin ang bahay at libutin ang mundo, kailangan mo ring sugpuin at sirain ang walang hanggang kaluluwa. Maaaring hindi magawa ng iba ang ganoong operasyon, ngunit si Eternal ang taong may pinakamalalim na pagsasaliksik sa kapangyarihan ng emperador, at halatang pinaghahandaan niya ito. Nagplano na si Eternal na mamatay ng magkasama. Sa kabilang banda, kung hindi mo kayang patayin ang Eternal, magiging maayos ka kapag naglalakbay ka sa buong mundo. Isang mabuting Eternal Emperor, tulad ng inaasahan sa ilang maliliit na lalaki na maaari kong seryosohin. Ngumisi ang blonde na lalaki, mukhang sa kanyang puso, nagmamalasakit pa rin siya sa iyong anak. Kawili-wili, ngunit siya rin dapat mong malaman na dahil mayroon siyang isang bagay na pinapahalagahan niya, natural na mayroon siyang pagkukulang. Nasa komplikadong mood si Tian Tian. Bigla niyang napagtanto na ang walang hanggang paglamon at pagsasanib ng iba't ibang malalakas na kalawakan, ang mundo, ay lahat ay naghahanda para sa araw na ito. Sa kawalang hanggan ngayon, ang banal na kaluluwa ay walang katulad na makapangyarihan, upang sirain ang walang hanggang banal na kaluluwa, ito ay simpleng sisirain ang daan-daang milyong mundo. Malinaw, napagtanto din ng blonde na lalaki na hindi makatutuhanang alisin ang eternity sa maikling panahon. Hindi naman siya masyadong nadismaya. Ngumiti lang siya at sinabing, anak, sayang naman, parang wala tayong kapalaran. May iba pang mga kandidato. Iba pang mga kandidato. Ang paglalakbay sa buong mundo ay biglang napukaw ang espiritu, maaaring ito ay isang malupit. Shenki Empire, Imperial Palace. Sa Court Hall, ipinatawag ni Emperor Tianzhou si Xinghe at ang iba pang mga tao na bumalik mula sa ekspedisyon. Xinghe, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa pagpapatahimik sa digmaan ng mga hayop sa oras na ito, at hindi mo binigyan ng sibilisasyon ng anda ng anumang pagkakataon ng labanan. Sinabi ni Emperor Tianzhou na may isang nasisiyahang ngiti, gumawa na siguro ng isang utos ng isang tanyag na tao na gawing santo ka bilang prinsipe dengan, ngunit magtayo ng sarili mong palasyo sa imperial na lungsod. Ano pa ang gusto mo? Tanungin mo ang nag-iisa sa courtroom. Sumagot si Xinghe, Ama, ang mga anak at mga ministro ay sumusunod lamang sa iyong kalooban, at ang pagpapatahimik sa mga hayop at mga natural na sakuna ay walang iba kundi isang bagay na ito ay ang mga sundalo na nakikipaglaban sa dugo, at ang mga tagapaglingkod ay hindi ng ahas na kumuha ng karangalan. Hehe, paano ka natutong magsalita ng matino? Pinaikit ni Emperor Tianzhou ang kanyang mga mata at tumingin kay Haring Longgay at sa iba pang nasa likod ni Xinghe. Nabalitaan ko na marami kang na-recruit na mabubuting tao sa pagkakataong ito, at maging ang mga disipulo ng pambansang guro ay sadyang sumunod sa iyo sa harapan. Kabanata 4222 bumalik ang tanawin. Sumagot si Xinghe, ang pambansang guro ni Zhong Zuyo ay ang humorous ng imperyo, at si Haring Liuya ang dapat maglingkod sa imperyo. Nabanggit din ng anak ko kay Yuang na dapat siyang maging opisyal, ngunit kailangan pa rin niya ang pahintulot ng kanyang ama. Ang pinuno ay, Nagtanong si Emperor Tianzhou, kung gayon, anong uri ng opisyal na posisyon sa tingin mo ang mas mabuting ibigay kay Long Yuang? Ngumiti si Xinghe at sinabi, sa tingin ng lingkod na ito ay mas mabuting tanungin si Yuang mismo. Sumulong lamang si Long Yewang sa oras na ito, nakasalalay ang lahat sa desisyon ng kanyang kamahalan. Haha, tumawa si Emperor Tianzhou, ang alagad ng pambansang guro, hindi madaling gumawa ng mga desisyon sa kalooban, kaya't umalis na tayo, ang bayani na pumunta upang patahimikin ang kaguluhan sa pagkakataong ito, pagkatapos ng korte, bibigyan kita ng gantimpala. Tungkol kay Prinsipe Dengan, wala ka na ba talagang mahihiling pa? Saglit na nag-alinlangan si Xinghe, pagkatapos ay sumigaw ng lakas ng loob, Ama, may kahilingan ako. Magsalita ka. Sir, nais ng ministro na pakasalan ng batang babae na si Long Choxi ng Shenlong Royal Family bilang kanyang asawa, mangyaring hilingin sa maharlikang ama na pakasalan siya. Natahimik ang buong hall. Si Long Choxi, na nasa likuran, ay namumula at kinakagat ang kanyang mapupulang labi, hindi nangangahas na huminga. Long Choxi, ito ang babaeng kasama mo noon sa Longshu CCP. Eksakto. Sinabi ni Xinghe, ang ekspedisyong ito, sina Chushi at Urchin ay sinasamahan bawat araw at gabi, at si Urchin ay naging mas tiyak na siya ang pag-ibig ng aking anak at ministro sa buhay na ito. Kumislap ang mga mata ni Emperor Tianzhou, pwede kang magpakasal kung gusto mo, bakit kailangan mong pumuntang mag-isa? Hindi kaya normal ang relasyon ni Miss Long at Sword God? Nabigo rin siyang maging disipulo ng Diyos ng Espada. Pero dahil dito, ayaw ni Urchin na magchismisan ang mga tao at sabihin hindi siya karapat-dapat kay Urchin. Same time na sinabi ni Xinghe, hinihiling ko rin kay Padre Emperor na pakasalan siya. Emperor Tianzhou medyo walang magawa, talagang iniisip mo ito. Kung ipinagkaloob ni Guro ang kasal, si Long Choxi ay kailangang maging iyong royal concubine. Hinding-hindi ito pagsisisihan ng anak ko. Bumantong hininga si Emperor Tianzhou, at agad na inutusan ang korte ng kasal na maghiwa-hiwalay. Prinsipe. Nagdala si Tianhao ng ilang courtier at pumunta kay Xinghe. Ikasyam na kapatid, sa oras na ito ay mahirap na trabaho, kailangan kong hilingin sa iyo na alagaan mo ang iyong sarili. Uminom ng kaunti. Inunat ni Tianhao ang kanyang kamay at tinapik si Xinghe. Sa balikat na napakagiliw. Tumanggo si Xinghe. Siya nga pala, kailangan mo ring dalhin ang iyong mga nakababatang kapatid. Mabuti. Masayang sabi ni Xinghe na sinulyapan ni Tianhao ang mga courtier sa likod ni Xinghe, tulad ni King Longgay,
ngumiti, tumalikod at umalis, mukhang nasiyahan ang ating prinsipe sa pagganap ng kanyang kamahalan. Dong Liu Shui sa isang maluwag na mukha, sinabi niya, ang kanyang kamahalan ay hindi humingi ng opisyal o kalahating opisyal na posisyon para sa akin, ngunit humiling lamang ng kasal, at ang babae ay isa pa ring walang kapangyarihan na tagalabas ng Shenlong Royal Family. Ngumiti si Long Yewang at sinabing, kung ako ang prinsipe, masisiyahan din ako, natural na cute ang isang matinong nakababatang kapatid. Sabi ni Xinghe na nakakunot ang noo, kayong dalawa, hindi ko pa rin maintindihan. Kahit na ayaw niyong maging matalas, hindi niyo naman kailangang maging sobrang low-key, di ba? At saka, kahit na hindi mo kailangan ng mga opisyal na gantimpala, ang ibang mga sundalo ay hindi magiging walang malasakit. Nang malaman nila na ang haring ito ay hindi humihingi ng mga gantimpala para sa kanila, ngunit ang kanyang sarili lamang ang inaalala, paano niya matutulungan ang haring ito na makuha ang kanyang tagapagmana? Bumantong hininga si King Longai, His Royal Highness, ang Shangqi Empire ay walang pinagkaiba sa ibang mga dinastiya. Ang pangunahing puwersa sa pag-agaw sa trono ay hindi ang mga ministrong nasa ibaba. Gayun din, huli ka nang magsimula, kahit anong pilit mo, hindi magiging kasing lakas ng prinsipe ang puwersa sa DPRK at hukbo. Sa halip na ilantad ang aking sarili at magsikap para sa maliit na pakinabang na iyon, mas mabuting umatras bilang isang pagsulong at panuurin ang apoy mula sa kabilang panig. Naisip ni Xinghe sa kanyang sarili, ang ibig sabihin ng hari ng ligaw na ito ay susuko ang haring ito sa kanyang sariling pagkukusa, upang ang pamilya ng prinsipe ay makapangibabaw. Sa ganitong paraan, ama. Kung mabaigo ang mga hakbang ng emperador, maaari lamang siyang makipaglaban muna sa prinsipe. Tumango si Dong Liu Shui, oo, kung mas malakas ang prinsipe, mas kakabahan ang iyong kamahalan. Kapag ang prinsipe ay masyadong malakas, ang iyong kamahalan ay tatama sa isang kidlat ng maaga. At ang kailangan mong gawin, kamahalan, ay magpakita ng kahinaan at ipakita na kagandahan lang ang mahal mo at hindi ang bayan. Sinabi ni Haring Longai, marahil, kamahalan, na agrabyado ka, at ang daan na ito patungo sa trono ay tila walang kinalaman sa iyo. Ngunit kailangan mong maging malinaw, ang ambisyon na nais mong makamit ay ang umupo sa trono bago mo ito maipakita. Kung tungkol sa daan sa harap ng trono, ihanda namin ito para sa iyo. Huminga ng malalim si Xinghe. Tama ka, alam ng haring ito ang gagawin. Pagkatapos ay dadalhin ko si Chushi upang makita ang biyenan, mauna kayong lahat. Kinabahan at medyo kinabahan si Long Choxi nang marinig niya ito. Pagkaalis ng lahat, humakbang si Xinghe at hinawakan ang kamay ng babae. Chushi, pasensya na, biglang sabi ni Xinghe. Anong ibig mong sabihin, kamahalan? Nagtataka si Long Choxi. Ang kasal ko sa iyo ay hindi dapat nasangkot sa anumang pagsasabuatan, ngunit ngayon ay pinakasalan kita, ngunit ito ay naging bahagi ng plano. Ngumiti ng mapait si Xinghe. Ngumiti si Long Choxi at nagsabi, hindi ko alam kung anong uri ka. I don't mind, anong iniisip mo? Naantig si Xinghe at magiliw na sinabi, bagaman, ito ay isang plano na hilingin sa maharlikang ama na pakasalan ka ngayon. Bahagi nito, ngunit ang sinasabi ko ay totoo. Muling namula ang mukha ni Long Choxi, well, huwag mo nang pag-usapan, nakakahiya. Haha, puntahan natin ang biyenan. Matagal ka na niyang gustong makita. Agad na kinuha ni Xinghe si Long Choxi at pumunta kay Mo Angang at naglakad-lakad. Binigyan ni concubine Mo ng mga alahas ang kanyang manugang, at napakasaya nilang nag-usap. Nang gabing iyon, dumating si Emperor Tianzhao sa Maan Palace. Narinig ko na dumating sa iyo ngayon si Long Choxi mula sa Xinghe Belt. Tanong ni Emperor Tianzhao. Habang pinapamasahe ang emperador, ngumiti si Mo concubine at sinabing, oo, bagay ang batang iyan sa ugali ko, siguro dahil sa relasyon ng estremador. Siya ay hindi kahit na isang inapo ng Shenlong Royal Family, kaya siya ay nabighani kay Xinghe na gusto niyang bigyan siya ng kasal sa publiko. Ito, kalokohan lang. Umiling si Emperor Tianzhao, orihinal, nakahanap din si Gu ng ilang anak na babae ng mahahalagang ministro para sa kanya. Para maging concubine siya, magaling siya, may pribadong buhay siya. Mukhang curious si Mo concubine, kamahalan, bakit? May pakialam ka ba sa kasal ni Xinghe? Malaking tulong, pero hindi ko maintindihan. Napangiti si Mo concubine at nagsabi, ano sa palagay ko, ang batang ito na si Xinghe ay walang pagnanasa at pagnanasa, kaya natural na hindi niya ito iisipin. Wala akong alam tungkol dito. Ngayon, orihinal na nais ni Gu na magdagdag ng mga opisyal at titulo sa kanyang mga nasasakupan, ngunit hiniling lamang niya ang kanyang sariling kasal. Paano mo masasabing may ganoong prinsipe? Mas masayang ngumiti si Mo concubine, hindi iniisip ng concubine na may mali. Hindi napigilan ni Emperor Tianzhao na matawa, dahil sa isang inang tulad mo kaya ako nagkaroon ng ganoong anak. Kung gayon, gusto ba ng kamahalan ang gayong anak? Tanong ni Mo concubine. Saglit na natigilan si Emperor Tianzhao, at may kakaibang bahid ng kahinahunan sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang kamay ni Mo concubine at sinabing, sa pagkakataong ito ay ikakasal na siya, kaya gusto kong gantimpalaan siya ng ilang magagandang bagay, para maging maganda muli ang iyong ina at anak. Salamat, kamahalan, agad na tinanggap ni Mo concubine. Sa sandaling ito, lumabas si Yu Shengyan upang humingi ng payo, na sinasabing may emergency na dapat iulat. Kabanata 4223 hindi makaakyat. Sumimangot si Emperor Tianzhao, hindi talaga alam ng taong ito kung paano pumili ng tamang oras.
Si Master Yu ay dumating upang makita ang kanyang kamahalan sa oras na ito ay dapat na isang mahalagang bagay, ang kanyang kamahalan ay dapat munang humarap sa mga usaping pampulitika. Papasukin mo lang siya, walang mga tagalabas dito. Sabi ni Emperor Tianzhao. Hindi nagtagal, pumasok si Yu Shengyan. Hindi ba ito nakakagambala sa magagandang bagay ng inyong kamahalan at Empress? Yu Shengyan winked. Magsalita ka kaagad kung may sasabihin ka. Galit na sabi ni Emperor Tianzhao. Naging positibo ang mukha ni Yu Shengyan, ang isang Adventurers Guild na pinangungunahan ng Celestial Clan ay lumabas mula sa Thousand Origins Realm, na tinatawag na Silver, na may mabilis na momentum at nakapag-recruit na ng maraming Celestial Clan. Ang Celestial Clan, Adventurers Guild. Sumimangot si Emperor Tianzhao at sinabing, maraming barbarian na tribo sa Divine Revelation, at ang Adventurers Guild ay napakarami para mabanggit. Ito ay wala, ngunit ang pinuno ng Silver Guild, na pinangalan ng Tai Kang, ay isang Emperor-level na Goner. Nagbago ang ekspresyon ni Emperor Tianzhao, Imperial Gon. Tumango si Yu Shengyan, oo, ang mga gulugad ng Celestial Clan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mga golden powerhouses din na may malalim na kahulugan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakataas. Bagaman maraming barbaro sa teritoryo ng Shenke, hindi pa nagkaroon ng ganitong elite na grupo. Power. Bukod pa rito, si Tai Kang, na may kapangyarihan ng isang emperador, ay hindi kailanman yuyuko ang kanyang ulo at magiging isang ministro. Dapat bang bigyang pansin ng gayong tao? Tumayo si Emperor Tianzhao at nagpabalik-balik ng ilang hakbang. Masyado itong Kang, kaya mo bang harapin ito ng may kumpiyansa? Sinabi ni Yu Shengyan, ayon sa impormasyon, si Tai Kang ay isang Star God, at kasama ang God King Spear, sa palagay ko ito ay hindi tugma. May malinaw bang investigasyon, saan nagmula ang Celestial Clan na ito? Nakangiting sinabi ni Yu Shengyan, hindi na kailangang imbestigahan ito, sila mismo ay nag-aangkin na sila ay mula sa limang Tai, at pareho sila ng Diyos ng Espada. Ito ay naimpluwensyahan ng Sword God. Plano kong makarating sa pag-unlad ng ginintoang sibilisasyon. Ito na naman ang panglima master. Paano magkakaroon ng napakaraming master sa tansong mundong ito? Hindi maipaliwanag na umiling si Emperor Tianzhao, sa ngayon, bigyang pansin ito, at kung may anumang pagbabago sa Tai Kang, iuulat ko ito sa akin. Guulat. Kung gusto mo lang maging adventurer, hayaan mo siya. Tumango si Yu Shengyan at malapit nang magretiro, ngunit napigilan. Sandali. Nag-isip sandali si Emperor Tianzhao, at sinabi, magpadala ka ng isang tao upang mag-imbestiga, ano nga ba ang lugar ng limang Tai? Kung ang Bronze Civilization ay talagang hindi pangkaraniwan, kung gayon maaari itong maliwanagan sa akin. Ito ay hindi kinakailangan kung para saan ito ginagamit. Ngumiti si Yu Shengyan at sinabi, sa totoo lang, interesado rin ako, at magpapadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga. Pagkaalis ni Yu Shengyan, sinabi ni Mu Concubine, kamahalan, narinig iyon ng Concubine, pagkatapos ay nagkaroon ng maraming masters mula sa ikalimang babae kamakailan. Concubine ay, narinig mo na ba ang ikalimang babae? Ngayon lang dumating si Xinghe at ang iba pa at binanggit ito sa Concubine. Sinabi ni Mu Concubine, kamakailan lamang. Hindi lamang sa Shenki, ngunit ilang iba pang mga gintong sibilisasyon ay may mga master mula sa limang Tai na pumapasok. Kakaibang tanong ni Emperor Tianzhao, paano nalaman ni Xinghe ang tungkol dito? Sa totoo lang, hindi nakakagulat. Matagal na itong kumalat sa mga tao. Sa palasyo, huli na para malaman. Sabi ni Mu Concubine. Tumango si Emperor Tianzhao at nag-isip na sinabi, mukhang kailangang seryosohin ang tansong sibilisasyong ito. Ang iyong sibilisasyon, sa isang malaking sasakyang pangalan Gaang. Mabuti, ang imperial na pamilya ng Shenki ay nagsimula na ring bigyang pansin ang mga galaw ni Tai Kang at ng iba pa. Sa marangyang cabin, umupo si Ye Fan sa isang sofa at pinanood ang impormasyong ipinadala ni Tuan Chuan. Si Su Qingzhou ay abala sa pag-unawa sa kanyang kapalaran, at ang Dest Alliance ay ibinigay sa kanyang anak na babae upang pamahalaan. Ang babaeng ito ay talagang mahusay sa pamamahala ng alyansa at paggawa ng intelligence work. Ngumiti si Ye Fan at tumingin kay Sally Ye, na nagsasali ng alak. Sally Ye, tinuruan mo si Tuan Tuan. Si Tuan Tuan ay matalino at may talento. Ngumiti si Sally Ye at umiling. Noong bata pa ako, sinabi ko na gusto kong maging isang tagapagluto, ngunit ito ay nagpapahina sa akin ng ilang sandali, ngunit napunta ako sa paraan ng kanyang ina, sabi ni Ye Fan na may damdamin. Tinanong ni Sally Ye, Wang, maayos pa ba ang ibang mga kapatid na babae? Tumango si Ye Fan, pagkatapos pumunta ni Zinner sa Phoenix Royal Family, ginamit niya si Emperor Fengyan para maging Elder Keqing. Si Qinglan at Chuer, sa fighting competition na sinalihan ni Fiz, matagumpay din siyang umabant. Nakarating na si Ayer sa ika-6 na palapag sa Aslan's Mage Tower, at lahat ng nasa itaas ay mga Star God level old monsters, balak niyang manatili sandali. Hiniling ko ang Candlelight at ang iba pa na palawakin ang network ng katalinuhan at isa publiko ang mga gawaing ito sa iba't ibang mundo. Bukod pa sa grupo ni Bai Wumang, sa pamamagitan ng Adventurer Alliance, patuloy silang gumagawa ng mga gawain sa itaas ng Grade A, at ngayon watay ang katanyagan ng kumpanya ay lubos na napabuti. Sinabi ni Sally na may kaunting pag-aalala, ang impormasyon ng ikalimang asawa, napakaraming impormasyon na bumukas ng sabay-sabay, madirama ba nito sa lahat ng partido na ito ang aming sinasadya? Di bale, sinadya naman namin yun, so what if you know it?
Hanggat mas maraming tao ang nagbibigay pansin sa Wattay at nais na maunawaan ang iba pang mga sibilisasyong tansu, ang layunin ay makakamit. Sinabi ni Ye Fan, kung ang lahat ay nasa panganib, direkta kong ililipat ang aking layunin sa espada. Kung hindi, hayaan ang lahat ng partido na hulaan. Sa oras na ito, naabot ng spaceship ang target at unti-unting dumaong. Guro, nakarating na tayo sa Golden Island. Sabi ni Akyun habang papasok sa kwarto. Tumayo si Ye Fan at nagunat. Kung hindi dahil sa pagiging formal, tinatamad akong umupo sa nasirang bangkang ito. Ang bagal talaga ng takbo. Let's go, lahat ay nagtatrabaho ng husto, at kailangan nating magtrabaho ng mas mahirap. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinaplos ang walang katulad na kagandahan ni Sally Ye Mian. Mukha, handa ka na ba? Nagningning ang mga mata ni Sally Ye, pakiramdam niya ay nakikipaglaban siya sa mundo sa tabi ng isang lalaki. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong, oo, hari. Sa apat na gintong sibilisasyon, si Ye Fan lang ang hindi pa talaga nakapasok sa mundo. Tanging ang kabihas ng Anda. Sa katunayan, ang Anda na kinokontrol ng Golden Roulette Conference ay kalahating borderless land. Bagamat may 12 magiting na pamilya rito, bagamat marami rin ang mga lumikha. Ngunit kumpara kina Shenki at Fizz, ang lugar na ito ay mas katulad ng Oslon, at mas madaling makakuha ng isang piraso ng pie. Sa pamamagitan ni Bidong Tian, nagpadala si Ye Fan ng kahilingan na makipagkita sa 12 bayani at opisyal na pumunta rito para bumisita. Sa sandaling lumabas ang spacecraft, ang nakita ay isang malaking Starship Harbor na may maliwanag na gininto ang liwanag. Ang dalawang estatwa ng Diyos ng Digmaan at ng Diyos ng Digmaan, na nakatayo sa dalawang dulo, ay partikular na kapansin-pansin. Lahat ng mahahalagang desisyon ng sibilisasyong Anda ay ginawa dito. Lord Sword God, muli tayong nagkita, maligayang pagdating sa Golden Island. Si Tianwu, nakasuot ng sexing itim na leather armor, ay nakatayo sa daungan na nakasisilaw sa payat na mataas na takong. Sa tabi niya ay isang grupo ng Anda na mga gwapong lalaki at babae, na tumutugtog ng madamdaming musika. Tila malugod niya itong tinatanggap, ngunit alam ni Ye Fan na ito ay nagbigay lamang sa kanya ng isang sampal sa mukha. Dumating ang marangal na tagapaglikha, ngunit ipinadala lamang dito si Tianwu, ang mga pinuno ng mga pangunahing pamilya ay wala kahit saan. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, at huminto ang paa na lalabas. Hindi ako aakyat sa islang ito, hayaan silang pumunta sa aking spaceship at magpulong. Kabanata 4224 hindi naiintindihan. Casual na ngumiti si Tianwu, Panginoong Sword God, hindi ba ito nararapat? VIP ka, kaya syempre ipakita natin ang pagkakaibigan ng mga Panginoong may lupa. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at nagtipon ng libu-libong itim at gintong espada sa kalangitan. Ang naglalagablab na mga espada ay bumagsak, at silang lahat ay tumusok sa tila walang katulad na matigas na lupa ng Golden Island. Di nagtagal, ang buong isla ay nagsimulang gumawa ng hamang na kaluskos. Lord Sword God, anong ginagawa mo? Natigilan si Tianwu. Ang gintong isla ay nilikha ng 12 bayani, at ito ay dapat na ang lumikha ay hindi maaaring sirain ito. Hindi ko sinabi sa iyo, pumunta ba ako dito para sa layunin? Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, gusto ko lang subukan, malabanan ba ng gintong isla ng iyong sibilisasyong Anda ang aking imperial na espada? Sa panahon ng pag-uusap, nagsimula na ang gintong isla. Ito ay pumutok, at maraming mga labi ang patuloy na lumipad palabas. Para itong bowl ang ginto, patuloy na nagkakalat ng gintong alabok. Ang magandang mukha ni Tianwu ay namutla, at bilang karagdagan sa kanyang galit, nabigla rin niya ang layunin ng espada ni Ye Fan, ang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot. Sa mundong ito, mayroon bang anumang bagay na hindi maaaring basagin ng espada ng emperador, at maaaring tadterin ng tuloy-tuloy? Maaway ng Diyos ng espada. Teka, sa sandaling ito, isang dosenang figure ng Star God level ang mabilis na lumipad mula sa Central Meeting Hall. Ang mga lalaki at babae na nakasuot ng magkaibang damit ay mukhang nagulat, galit, o hindi mapakali. Oh, ito kaya ang mga inapo ng 12 bayani. Ay, nandyan silang lahat. Tumawa si Ye Fan. Ang isa sa kanila, isang matangkad at payat na matandang lalaki na medyo matanda at masigla, ay sumimangot at nagsabi, Panginoong Espada Diyos, naisip ko na dumating ka sa pagkakataong ito para sa isang palakaibigang layunin. Tutal, nakipag-ugnayan na kami sa isa't isa dati. At nagtutulungan din. Ngunit kung ano ang ginagawa ngayon ng Panginoong Espada, dahil ba sa gusto niyang punatin ang kanyang mukha sa amin? Nagtanong si Ye Fan, sino ka? Sa Xia Zhuochuwei, ikaw ang kasalukuyang patriarch ng angkan ng Zhuochu, sabi ng matanda. Hindi ka pa masyadong bata, paano ka naging walang muwang? Ano ang ibig sabihin ng Sword God? Kumunat ang noo ni Zhuo Qiwei. Paano kung nakipagdeal na kayo sa isa't isa? Paano kung kayo may kooperasyon? Sinabi ni Ye Fan, handa akong pumunta dito para bigyan ka ng mukha. Huwag kang mahiya. Ang mga mukha ng mga patriarka ay lalong naging pangit. Humph! Ang Sword God pala ay napakababaw na tao. Ang pinuno ng pamilyang An ay humakbang muli at nagsabi, kaming mga tao ay gumagalang lamang sa Diyos ng Digmaan at sa Diyos ng Digmaan. Gaano man kalakas ang iyong Diyos ng espada, hindi ikaw ang Diyos na aming pinaglilangkuran. Kahit na mahak mo ang Golden Island, hindi mo masisira ang aming pananampalataya.
Ang patriarka ng matipunong tangkad ni Lei ay humakbang at nagsabi, "Oo. Hindi kami natatakot sa iyo, lalaban kami kung gusto namin, ngunit mamamatay. Ngunit ang iyong espada kapag ang Diyos ay nakikipaglaban sa atin ngayon, ito ay isang kaaway ng buong sibilisasyon ng Anda." Ang lahat ng mga Panginoon ay galit na galit, at hindi sila natatakot sa kamatayan. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita si Tianwu ng mapaglarong ngiti at tumingin kay Yefan ng may pag-asa, kung ano ang mangyayari. Nakangiting sabi ng Padre de Pamilya, na medyo mabait, lahat, huwag kayong masyadong excited sa ngayon. Bakit hindi pumunta dito ngayon ang Diyos ng Espada? Tahimik ang eksena. Pumalakpak si Yefan, okay, tulad ng inaasahan sa sibilisasyon ng Anda, mahilig sa digmaan at matapang, at karapat-dapat. Ang layunin ng aking pagbisita ngayon ay talagang napakasimple. Pagkatapos ng isang paghinto, nakangiting sinabi ni Yefan, gusto kong kontrolin ang Golden Roulette Meeting, maging yung hari ng Anda. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay bumaba muli sa lamig. Ang sumunod ay isang mas marahas na emosyonal na pagsabog. Hindi makatwiran. Isa kang dayuhan, ang angkan ng Shenlong, gusto mo pa ring maging hari ng ating mga tao sa Anda. Sword God, sinusubukan mo bang salakayin ang ating Anda? Huwag mong isipin na ikaw ang lumikha, maaari kang maging walang prinsipyo. Mayroon kaming seguridad Lord 2, at ang Diyos ng digmaan at ang Diyos ng digmaan. Oo, sa tingin mo ba kung papatayin mo kami, ang Golden Roulette Conference ay makokontrol. Papatayin kami ng bituing Diyos ng sibilisasyong Anda, libo-libo, at papatayin mo rin. Ngunit ito'y nanghihimasok lamang. Papatayin ng aming mga mandirigman ng Anda ang iyong Shenlong Royal Family, at hahabulin namin ang lahat ng Shenlong clan mo ng buong lakas. Nakaharap sa galit na mga mata, si Yefan ay napakalmado. Tapos na. Sumulyap si Yefan sa mga tao at sinabi, naisip ko rin ang tanong na ito. Kayong mga tao ay mabangis sa ugali, at hindi kayo natatakot sa kamatayan. Sumuko. Ngumisi si Zuo Qiwei, buti na lang alam ng Sword God, ang ganitong uri ng hindi makatwirang kahilingan, huwag mo nang banggitin pa. Ngunit paano kung hayaan kitang magpasya sa mga patakaran ng gintong roulette? Tanong ni Yefan. Nang marinig ito ng lahat ay nagkatinginan silang lahat. Kung ang Golden Roulette Meeting ay pumasa sa aking kahilingan, ano ang gagawin mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Imposible. Hinding-hindi ako sasang-ayon sa panukalang ito. Nagpatuloy si Yefan, sa pagkakaalam ko, sa iyong Golden Roulette Meeting, lahat ng partido ay bumoto, at ang minorya ay sumusunod sa karamihan. Ngunit kung hindi sumasang-ayon ang minorya, maaari kang magkaroon ng will battle, at gamitin ang labanan upang magpasya sa huling resulta. At ang iyong mga ninuno, para sa kapakanan ng pagiging patas, ay nagreserba rin ng ika-13 upuan, na bukas sa labas ng mundo, upang mabigyan ng pagkakataon ng ibang mga pamilya na palitan ka sa kanila. Sino man. Kaya, mula sa mga patakaran, maaari akong maging ika-13 upuan. At kahit bumoto kayong lahat, basta ang panalo ang will battle sa 12 pamilya mo, makakapasa ka pa di ba? Sa huli, sa mga tuntunin ng mga patakaran, totoo yun. Natakot ang mga ninuno na baka maging masyadong komportable ang mga inapo ng ika-12 pamilya, kaya nag-iwan sila ng bakanteng upuan. Ngunit ang ika-12 pamilya ay hindi kailanman nagbigay ng pagkakataon sa ibang mga pamilya, at ang 13 upuan ay umiiral lamang sa teorya. Talagang dumating si Sword God na handang-handa, at alam na alam niya ang mga patakaran ng ating Golden Roulette Meeting. Ngunit ang Sword God, bilang ang lumikha, ay nakikipaglaban sa atin, paano ito magiging kapanipaniwala? Oo, ito ay totoo. Ano ang pagkakaiba ng sapilitang pagsalakay? Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi ko sinabi iyon, gagawa ako ng aksyon laban sa iyo ng personal, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga patriarka ay natulala. Kung hindi ito ang lumikha, ito ay ibang usapan. Kung tatanggi pa rin sila, napakahiyang ipagkalat ito, at dapat silang lumaban. Lord Sword God, narinig ko na ang matandang lingkod sa tabi mo ay isa ring top-level powerhouse ng 8 Tribulations Blue Dragon, gusto mo bang sumali ang katulong? Tumingin si Tianwu kay AQ na may mababang kilay at nakalulugod sa mata, magpadala ng isang utusan, nandito ka ba para hiyain ang ating sibilisasyong Anda? Nagkamali ka na naman, hindi man lang nag-abala ang mga tito ko na ay bully ang mga junior mo. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay upang akayin si Saliye sa kanyang harapan at inakbayan ang mabangong balikat ng babae. Ito ang dala ko mula sa aking bayan, ang dalaga ng lahi ng demonyo. Siya ang kakatawan sa akin at sasali sa roulette meeting na ito. Responsibilidad niyang pumasok sa will battle. Mukha silang malungkot lahat. Lahi ng demonyo. Isang barbarong babae din ang gustong hamunin ang ating ika-12 pamilya. Diyos ng Espada. Huwag masyadong DA ng mga tao. Talagang kapag papel ang kabihasnan natin sa Anda. Napabuntong hininga si Yefan, Saliye, naunawaan ni Saliye, at direktang pinakawalan ang sarili niyang magic flame, lumilipad ang pilak na buhok, at naging iskarlata ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, napuno ng hangin ang puwersa ng kapangyarihan ng isang Star God level na demonyo. Higit sa kalahati ng Golden Island. On the time, ang mga tao ng 12th family na kanina pa excited ay natulala lahat. Kabanata 4225 isang pagkakataon na maging mura. Paano mag-evolve ang isang demon clan sa ganoong level?
Sa pagtingin sa kanyang kulay at hitsura ng buhok, tila ito ay isang pambihirang demonyo sa kailaliman. Ang mga barbaro ay mga ganid na angkan, ang pagsisikap na hamunin ang aming pamilya ng 12 bayani ay katawa-tawa. Si Sally Yelingkong ay dahan-daang humakbang pasulong, ikaw ay isang barbaro, nangangahas ka bang tanggapin ang hamon sa roulette na ito? Giggle. Isang kasambahay lang, binigyan ka ng mukha. Si Tianwu ay humakbang pasulong sa oras na ito at sinabing, bawat may-ari ng pamilya, dahil ang Diyos ng Espada ay nagpadala ng isang alipin upang hamunin, kung gayon ay huwag nang abalahin ang mga patriarka. Tianwu, gusto mo bang kumilos? Eksakto, gusto kong makita kung gaano karaming maid ang nasa paligid ng Sword God. Paghiwalayin sa mga kulay. Naglabas si Tianwu ng isang pulang band sa buhok at itinali ang kanyang mahabang gininto ang buhok. Nang makita ito ng mga tao ng ika-12 pamilya, tumanggaw silang lahat ng palihim. Ang lakas ni Tianwu ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang mga patriarch, at nagkataon na ito ay isang junior, at tama lang na harapin ang katulong ng eskrimador. Sige, kasambahay lang, kung gusto mong hamunin ang ating ika-12 pamilya, kailangan mong pumasa sa antas na ito kahit papaano. Si Tianwu ay isang tutor din ng akademya, at ang pakikipaglaban sa isang maid ay itinuturing din na nagbibigay ng mukha sa Sword God. Dapat ay walang opinyon ng Sword God, tama. Medyo nagulat si Ye Fan, ang tingin sa mga mata ni Sally Ye noong araw na tinitingnan ni Wu ay puno ng puot. Sa pagitan ng kababaihan at kababaihan, ang kalikasan ay partikular na sensitibo. Wang, sayo ba siya? Biglang nag-transmit ng boses si Sally Ye. Siyempre hindi, agad natanggi ni Ye Fan. May ngiti sa gilid ng bibig ni Sally Ye, then I'm welcome. Nang walang karagdagang abala, si Sally Ye ay direktang pumunta sa estado ng anino, at ang mga particle ng demonyo ng yin, ay muling nagtaas ng magulong pamimilit. Naging kulay abong bulalakaw si Sally Ye, mabilis na pinapatay ang sayaw sa kalangitan. Valkyrie. Ang iskarlata na enerhiyang katawan, ang mahabang buhok na diyosa ng digmaan sa baluti, ay muling lumitaw. Ang Diyos ng digmaan ng bawat angkan ay natatangi. Bilang isang pinuno, pinagkadalubhasaan ng Diyos ng digmaan ni Tianwu ang martial arts ng mundo, at pinagsama sa sarili niyang malalim na kahulugan, masasabing sikat siya sa lahat ng direksyon. Sa pagharap sa paparating na Sally Ye, ang Valkyrie ay tiyak na nag-condense ng isang iskarlata na mahabang kutsilyo at buong tapang na inilabas ito. Isang linyang heavenly sword slash. Lumitaw ang pulang ilaw, at sa sandaling iwagayway ng Valkyrie ang espada, naputol na ng espada ang anino ni Sally Ye. Nang makita ito ng mga patriarch ng mga maharlikang pamilya, naisip nila na ang tagumpay at pagkatalo ay nahahati na, at lahat sila ay nagpakita ng paghamak. Ngunit sumunod na mabuti, natuklasan ng lahat na kahit na ang multo ay nahahati sa dalawa, hindi ito tumitigil sa pag-atake. Ang dalawang bahaging multo, sa sandaling papalapit sa Valkyrie, ay nahati sa libu-libong madilim na mga filament. Ang mga filament na ito ay lubhang matalas, tulad ng hindi mabilang na higanteng mga ugat ng kahoy, na walang awang bumulusok sa katawan ng Valkyrie. Boom! Sumabog ang mga particle ng demonyo sa katawan ng Valkyrie, direktang hinaipan ang Iskarlata na God of War. Natapos ang pagsabog sa isang pagkakataon, at ang mga particle ng demonyo ay muling namuo at naging multo, na ikinamatay ng katawan ng langit na sumayaw sa likod. Itong Abyss Demon, hindi ba ito natatakot sa physical damage? Ang kakayahan ng masamang sekta ay malinaw na hindi isang elemental na demonyo, anong uri ng mga panlilinlang. Lahat ng mga master ay namangha, ngunit hindi sila masyadong nag-aalala. Oo nga, pagkatapos na medyo nagulat si Tianwu, sumugod siya pasulong, hindi umatras kundi sumulong. Wafang Chan Bangkwan. Ang mga kalamnan ni Tianwu, na parang mga eskultura, ay parang mga bomba sa sandaling ito, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling sumuntok ang mananayaw noong araw na iyon, ang anino ng boxing ay parang kuta na hindi tinatabla ng hangin, at bawat suntok ay tumama sa ilang layer ng spatial fluctuations. Ang espasyo ay nag-oscillated layer sa layer, tulad ng karagatan waves, layer by layer, pagtaas ng kapangyarihan nito. Nang malapit na ang multo ni Sally Ye, itinulak ito ng napakalaking puwersang ito. Ang mga butil ng demonyo ay nahulog sa magulong daloy ng kalawakan, at unti-unting naagnas at napunit. Ang cultivation base ni Tianwu ay mas mataas kaysa kay Sally Ye, at ang frontal attack ay naharang, at si Sally Ye ay nasa panganib ng biglaang. Ano ang problema? Hindi ito gagana. Lumilipad ang mahabang ponytail ni Tianwu, at kumikislap ang kanyang mga mata. Nakatayo sa himpapawid, na ang magkabilang kamao ay naglalabas ng 360 degree na pag-atake ng walang dead ends, para talaga itong babaeng Diyos ng digmaan, Mar-Engel at Mar-Engel. Talam ng kalaliman. Nakita ni Sally na ang anino ay hindi makalusot, muli niyang binago ang kanyang kilos, at ang mga particle ng demonyo ay naging isang madilim, mataas na konsentrasyon ng talam ng demonyo. Para itong punyal na malamig at malabo, walang liwanag. Tila hindi kapansin-pansin, ngunit ito ay talagang isang napakataas na konsentrasyon ng mga pinagsama-samang butil ng demonyo. Whoosh! Napunit ng talam ng kalaliman ang magulong espasyo ng puwersa ng kamao, na ikinamatay ni Tianwu. Nang malapit na siyang magtagumpay, biglang lumitaw ang isang iskarlata na diyosa ng digmaan at hinawakan ng isang kamay ang itim na punyal. Om! Ang talam ng kalaliman ay gumawa ng vibrating sound at patuloy na nagpupumiglas. Munting bruha, nakalimutan mo na ba na ako at ang aking Diyos ng digmaan ay hindi mapaghihiwalay?
Habang nagsasalita si Tianwu, sinulyapan niya si Ye Fan sa malayo. Kung ayaw mong masugitan, pagkatapos ay aminin kaagad ang pagkatalo. Kung hindi, ang isang tao ay madi-distress, paanong sumuko si Sally Ye, isang butil ng demonyo ang direktang sumabog sa palad ni Valkyrie. Sa ganoong kalayuan, maaari itong direktang sumabog sa katawan ni Tianwu. Nag-iisip ng maganda. Nakita na ni Tianwu ang mga pakulo ni Sally Ye, at agad na pinindot ang natitirang mga kamay ni Valkyrie at ang magkabilang kamay niya. Ang hangin ay nagpapagulong ng mga bituin. Sa sandaling lumabas ang palm technique ni Tianwu, ang lakas ng paghila ay tila natangay ng nebula. Ang pagsasanay sa martial arts sa sukdulan ay upang ilipat ang kalawakan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagsimangot. Ang babaeng ito ay talagang hindi lamang isang nakamamanghang kagandahan, ngunit pambihira din sa lakas. Hindi nakakagulat na sinamba siya ng maniniil bilang kanyang guro. Sa martial arts pa lang, kakaunti ang mga taong mas magaling sa kanya. Inamin ni Ye Fan na bilang karagdagan sa swordsmanship, ang ibang martial arts ay maaaring hindi kasing taas ng Tianwu. Hindi kataka-taka, ang sibilisasyong Anda, na mahusay sa pakikipaglaban, ay kilala bilang Valkyrie. Ang lakas ng pagsabog ni Sally Ye ay hindi pa naging klimatiko, at itinulak palayo ng mapangwasak na palm technique na ito. Sa tatlong magkasunod na palad, si Sally Ye ay natambo ng 12 ng milya. Ang pagsabog ay hindi nakaapekto kay Tianwu, ngunit si Sally Ye mismo ay halos tanggayan ng hangin ng palad na ito. Sword God, mukhang ang katulong mo ay walang iba kundi iyon. Hindi masasabi na, hindi madaling gawing 70% ng kapangyarihan ng Tianwu. Madaling tumawa ang ilang pinuno ng pamilya. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Tianwu. Ha! Biglang nagsimulang magbago ang kulay ng kapangyarihan ng kaguluhan sa paligid ng Golden Island. Unti-unti, nagninangas ang mga apoy ng iba't ibang kulay sa lahat ng direksyon, tulad ng isang ulap ng apoy. Kakaiba, gumamit ng fire spell ang bruhang iyon. Hindi. Nabulok na ang kapangyarihan ng kaguluhan. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, nalaman ng lahat na ang malamig na kapangyarihan sa kaguluhan ay hibang na hinihigop ni Sally Ye. Ang mga pinsalang natamo ay mabilis na gumaling sa sandaling ito. Lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, tila may ibang anyo ang multo ni Sally Ye. Sa sandaling ito, ang mga particle ng demonyo ni Sally Ye ay naging sobrang solid sa pagpapala ng hindi mabilang na magulong puwersa sa yin. Ang anino ni Sally ay naging sobrang solid, tulad ng isang pilak itim na diyosa ng underworld, nag-aalis ng lahat ng liwanag, nag-iiwan lamang ng walang katapusang kadiliman. Ito ay kawili-wili, hindi natakot si Tianwu. Pagkatapos kong mag-cultivate sa pangalawang anyo ng Phantom, hindi pa talaga ako lumalaban, kaya dapat parangalan ka, sabi ni Sally. Tumawa si Tianwu, bagaman medyo katawa-tawa, bilang isang katulong, okay lang. Basta nasa tabi niya ako, kaya kong gawin ang lahat. Oh, sobrang mura mo sa sarili mo. Tumawa si Tianwu. Ang ilang mga tao, wala ba silang pagkakataon na magpakumbaba? Ganti ni Sally Ye. Biglang nanlamig ang mga mata ni Tianwu, matalim ang bibig, hindi ko alam kung ilang beses ko na akong masampal sa pagkakataong ito. Direktang tumugon si Sally Ye ng isang ganting atake. Sa isang sprint, ang figure ay direktang tumawid sa espasyo at agad na lumitaw sa harap ni Tianwu. Napakabilis. Parang itim na multo, umaasa ito sa lakas ng multo para gumalaw sa kalawakan. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, ang brute force na ito na lumalabag sa hangin ay isang operasyon na ang mataas na antas na Qinglong lamang ang magagawa, kung hindi, ito ay mapipinsala ng space resistance. Not to mention how hard Sally Ye has cultivated, the abyss which really live up to her reputation. Kabanata 4226 na pinapalitan ng tuktok. Malinaw na hindi inaasahan ni Tianwu na si Sally Ye ay magbabago mula sa isang energy particle form sa isang super strength aggregate sa isang kisap mata. Nang suntukin ni Sally Ye si Tianwu sa mukha, napagtanto ni Tianwu na hindi maganda ang sitwasyon. Bang! Sinampal ng malakas si Tianwu, gamulong ang katawan niya, halatang nakasubsob ang mukha niya. Not to mention Tianwu, nakaramdam ng kirot si Ye Fan nang tingnan niya ito. Sa hindi inaasahan, bagamat natama ng husto ang katawan ni Tianwu, ang Valkyrie ay talagang lumitaw sa likod ni Sally. Dong dong dong. Isang round ng ultra-high frequency jab shots ang nagpaputok, at ang Valkyrie ay nagtagumpay sa isang sneak attack at marahas na inatake ang likod ni Sally Ye. Natambo din si Sally Ye sa kahihiyan. Sa kabutihang palad, ang pangalawang anyo ng multo ay napakatigas, ngunit bahagyang nasugatan at mabilis na naayos. Beach na naman. Kinurot ni Tianwu ang kanyang cheekbones, mabilis na nagayos, at sabay na nagmura, at muling naglunsad ng frontal attack kay Sally Ye. Tila nagalit din si Sally Ye, at buong tapang niyang inatake ang Sky Dance. Ang bilis ng mga suntok ni Tianwu ay maihahambing na sa lumilipad na espada ni Ye Fan. Ang dalawang brasong iyon ay parang mga tumpak na makina, at bawat suntok ay maaaring tumama sa mapanirang kapangyarihan ng mga bituin. Bagamat nagsanay si Sally Ye na may maraming mga masters, ang kanyang mga kasanayan ay halatang hindi kapareho ni Tianwu. Sa kabutihang palad, ang aswang ay lubos na lumalaban sa mga pambubugbog, at ito ay malakas o mahina lamang sa pisikal na kondisyon, at ito ay lumaban ng pabalik-balik kay Tianwu. Ang mga figure ng dalawang babae ay patuloy na nagbabanggaan ng marahas sa iba't ibang espasyo ng Golden Island, at ang labanan ay hindi maalis.
Sa patuloy na pagkonsumo, naabsorb ni Sally ang kapangyarihan ng nakapalibot na chaos upang mapunan muli ang kanyang mga particle ng demonyo. Bilang resulta, ang temperatura sa paligid ng Golden Island ay tumataas at tumataas, tulad ng isang pagan. Ang Golden Island ay direktang pumunta sa self-defense mode, at isang malaking protection na takip ang bomb alot sa isla at Star Harbor. Ano ang pinagmula ng demonyong ito sa kailaliman, paano ito magtatagal? Tianwu, huwag kang mag-antala, makakabawi siya ng sobra. Hindi na kinaya ng mga may-ari ng pamilya, umaasang maresolba ang labanan sa lalong madaling panahon. Napagtanto din ni Tianwu na ang pakikipaglaban na tulad nito ay hindi ang paraan. Siya at ang Valkyrie ay naglaban ng 2-1, ngunit si Sally ay natulala. Masyadong kahanga-hanga ang kakayahan sa pagbawi ni Sally at natatakot siya na hindi nito malulutas ng sabay-sabay. Isa ang puso at isip. Naalala ni Tianwu ang Valkyrie, at pagkatapos mag-overlap at sumanib sa sarili, biglang tumaas muli ang pressure. Nakita na ni Fan ang mga tyrant na gumamit ng trick na ito dati sa assessment ng akademya. Ngunit ang pagsasanib ng Tianwu ay mas mabilis at ang epekto ay mas perpekto. Ang katawan ni Tianwu ay halatang namamaga ng pangatlo, at ang kanyang blonde na buhok ay hindi na matali, at siya ay sumayaw ng ligaw. Valkyrie, walang isip na galit na labanan. Sa paligid ng mga mata ni Tianwu, namuo ang ilang mga pamumula ng dugo. Siya ay natatakpan ng kapangyarihan ng gintong kaguluhan, na puno ng iskarlata na apoy. Habang nawawala ng dahilan ng mga mata, tinugtog ni Tianwu ang matagumpay na kanta ng Valkyrie. Sunod-sunod na anino ng kamao, anino ng palad, sipa, higit sa 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Bawat galaw ay naging isang gininto ang pulang sinag ng liwanag, at ang span ay direktang tumawid sa buong Golden Island. Kung may malawak na nebula sa harap ni Tianwu sa mga oras na ito, natatakot ako na diretso siyang bugbugin hanggang abo ng kanyang anino ng kamao. Ito ay tulad ng isang supernova na pagsabog, at hindi mabilang na mga fragment ang lahat ay bumaril sa isang direksyon patungo kay Sally. Dahil sa marahas na pag-atake, ang espasyo ng ginintoang sibilisasyong ito ay nagsimulang mapuspos, at ang mapanirang saklaw ay patuloy na lumawak. Hindi napigilan ni Fan na mamangha, ang baliw na babaeng Diyos ng digmaan na ito ay ang parehong tao gaya ng karaniwang kaakit-akit na kagandahan. Ang multo ni Sally ay nagsimulang bumagsak sa ganap na pagkawalang kibu, ang kanyang katawan ay nagsimulang pumutok sa bawat pulgada, at ang pagbawi ay nagsimulang hindi mapanatili, ngunit sa sandaling ito, isang puwersa na napigilan bago sumambulat mula kay Sally. Para bang isang matalim na kuko na pumutol sa mabituing langit ay nakausli sa kailaliman. Ang iyong galit, ang iyong hindi pagpayag, tinatanggap ko ito, Sally pinakawala ng kanyang malalim na kahulugan, paghihiganti. Ang malaking halaga ng pinsala na inilabas ni Tianwu ay nakaimbak sa hindi mabilang na mga particle ng demonyo. Sa sandaling ito, 6 na pares ng malalaking dark magic wings ang bumungad sa likod ni Sally. Ang isa rito ay tumaas din ng ilang beses, tulad ng hindi mabilang na magagandang silver snake na nagsasayaw ng ligaw. Pinagsama-sama ni Sally ang 2 talam ng demonyo sa kalaliman sa magkabilang kamay, isang malaking espada na nagniningas ng apoy ng demonyo, hawak ng 2 tila payat na braso, ngunit ito ay kasing gone ng wala. Blade of Vengeance. Inihagis ni Sally ang kanyang 2 black fire giant blades patungo sa siksik na anino ni Tianwu na ganap na nakabatay sa kanyang pakiramdam. Anong mga galaw, mga pagtutol, mga kapintasan, lahat ay naiwan. Atake. Atake. Nakakabaliw na atake lang. Anuman ang gastos, anuman ang mga kahihinatnan. Sa isang iglap, ang madilim na apoy ay bumangga sa gininto ang pulang mga anino ng kamao ng mapanirang. Kaagad, ang piraso ng universo ay nagsimulang gumuho, hindi mabilang na apoy ang bumukas at patay, yelo, kulog, tubig, apoy, at mga elementong particle ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang napakalaking Golden Island ay umakyat at bumaba, at nagsimulang lumihis mula sa orihinal na posisyon nito. Hindi maganda. Hindi na kaya ng space, patatagin muna ang Golden Island. Nalaman ng mga patriarka na malapit nang masangkot ang Golden Island sa Space Rift, at lahat sila ay mabilis na nagsagawa ng kanilang paglilinang upang labanan ang umaatake na pagbabago-bago ng 2 babae ng magkasama. Si Fan ay masyadong tamad na magmalasakit, at inalagaan lamang ang kanyang spaceship at binantayan ng isang katlo ng 1 ektarya ng lupa. Nang makita ang magulong eksena sa kanyang harapan, nagpakita si Fan ng isang nasisiyahang ngiti. Isang sorpresa na napunta si Sally sa ganitong sitwasyon kasama si Tianwu. Isang parang dragon na espada ang tumunog. Ibinaba ito ni Fan, isang black gold light blade, hamarang sa harap ni Sally at Tianwu. Ang liwanag ng espada sa buong kalawakan, tulad ng isang hindi malulutas na moat, ay puwersa ang pinaghiwalay ang 2 babae. Ang pag-atake ng 2 ay nahulog sa talam, at lahat sila ay napunta sa dagat, at halos wala silang epekto. Ayos lang, tumawag ka na lang dito. Nagutos si Fan, at si Sally ay nag-aatubili na bumalik sa kanyang normal na estado at bumalik sa tabi ni Fan. Kumunot ang noo ni Tianwu, bakit? Hindi pa tapos. Kung patuloy tayong lalaban, draw at most. As a maid, hindi ko talaga kayang lampasan ang level ng Valkyrie mo. Nakikita ni Fan na si Tianwu may natitirang enerhiya, ngunit ginamit na ni Sally ang misteryo ng Diyosa ng kaaway, at siya ay naubos. Kinagat ni Sally ang kanyang mapupulang labi ng ayaw, ngunit hindi nakipagtalo kay Fan.
Dahil sinabi ni Ye Fan na hindi siya sapat, nagpatuloy siya sa pagsasanay ng husto. Sword God, gusto mo pa bang hamunin ang ating ikalabindalawang pamilya? Tanong ni Zuo Qiwei. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, dahil hindi pa ako nakakapanalo ng kahit isang Tianwu, natural na ang aking kasambahay ay hindi maaaring manalo sa Golden Roulette Battle na ito. Tutupad ako sa aking salita, ang iyong sibilisasyon ay dapat na pinamamahalaan ng iyong ikalabindalawang pamilya. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng patriarka nang marinig ito, ngunit iba ang natikman nilang lahat. Mukhang hindi talaga plano ni Ye Fan na sakupin ang sibilisasyong Anda sa simula. Ito ay mas tulad ng isang dahilan upang hayaan itong Kalalimon Demonyo Maid, ipinakita ang kanyang mukha minsan. Walang duda na kahit na hindi matalo ni Sally Ye si Tianwu, maaari niyang labanan si Tianwu sa isang malaking labanan, at ang kanyang reputasyon ay malapit ng kumalat sa lahat ng malalaking sibilisasyon. Sa kasaysayan ng dakilang mundo, walang lahi ng demonyo ang naging napakalakas. Ito talaga ang totoong intensyon ni Ye Fan. Si Sally ay isang banner na tumutulong sa kanya upang makakuha ng katanyagan, at ang mga demonyo sa mga pangunahing sibilisasyon ay mananabik din para sa ikalimang asawa. Ang gusto niya ay hindi lamang ang lahi ng tao, ngunit ang lahat ng lahi ay dapat magbayad ng pansin sa fifth tie, upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Napagtanto din ni Tianwu na maaaring siya ay ginamit, at siya ay naging mas hindi nasisiyahan. Lord Sword God, palagi akong seryoso. Dahil hindi ko patapos ang laban, siguradong hahanap ako ng pagkakataon para makipaglaban sa iyo bilang isang katulong. Sabi, syempre, kung mahal ng Sword God si Xiang Xiu at ayaw niyang patayin ang dalagang ito, maiintindihan ko. Hindi narinig ni Ye Fan ang amoy ng suka, at ngumiti, ito ay dahil gusto mong patayin ang aking kasambahay ng ganito. Gusto kong palitan siya, upang ako ang pumalit sa lugar. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Tianwu, palagi siyang nang-aasar sa iba, o ito ang unang beses na nang molestya siya ng isang tao, at nakaramdam siya ng hinanakit ng ilang sandali. Nang malapit na siyang lumaban ng ilang salita, biglang dumating ang isang banal na sentido, at si Tianwu ay sumimangot, kaya't nakabulong na lamang siya, may oras ang Diyos sa espada, Panginoon Anto, gusto kitang makita. Kabanata 4226 na pinapalitan ng tuktok. Malinaw na hindi inaasahan ni Tianwu na si Sally Ye ay magbabago mula sa isang energy particle form sa isang super strength aggregate sa isang kisap mata. Nang suntukin ni Sally Ye si Tianwu sa mukha, napagtanto ni Tianwu na hindi maganda ang sitwasyon. Bang! Sinampal ng malakas si Tianwu, gamulong ang katawan niya, halatang nakasubsob ang mukha niya. Not to mention Tianwu, nakaramdam ng kirot si Ye Fan nang tingnan niya ito. Sa hindi inaasahan, bagamat natama ng husto ang katawan ni Tianwu, ang Valkyrie ay talagang lumitaw sa likod ni Sally. Dong dong dong. Round of ultra-high frequency jab shots ay nagpaputok, at ang Valkyrie ay nagtagumpay sa isang palihim na pag-atake at marahas na inatake ang likod ni Sally Ye. Natamba din si Sally Ye sa kahihiyan. Sa kabutihang palad, ang pangalawang anyo ng multo ay napakatigas, ngunit bahagyang nasugatan at mabilis na naayos. Beach. Halika ulit. Kinurot ni Tianwu ang kanyang cheekbones, mabilis na nagayos, at nagmura sa parehong oras, naglunsad muli ng frontal attack kay Sally Ye. Tila nagalit din si Sally Ye, at buong tapang niyang inatake ang Sky Dance. Ang bilis ng mga suntok ni Tianwu ay maihahambing na sa lumilipad na espada ni Ye Fan. Ang dalawang brasong iyon ay parang mga tumpak na makina, at bawat suntok ay maaaring tumama sa mapanirang kapangyarihan ng mga bituin. Bagamat nagsanay si Sally Ye na may maraming mga masters, ang kanyang mga kasanayan ay halatang hindi kapareho ni Tianwu. Sa kabutihang palad, ang aswang ay lubos na lumalaban sa mga pambubugbog, at ito ay malakas o mahina lamang sa pisikal na kondisyon, at ito ay lumaban ng pabalik-balik kay Tianwu. Ang mga figure ng dalawang babae ay patuloy na nagbabanggaan ng marahas sa iba't ibang espasyo ng Golden Island, at ang labanan ay hindi maalis. Sa patuloy na pagkonsumo, na-absorb ni Sally Ye ang kapangyarihan ng nakapalibot na chaos upang mapunan muli ang kanyang mga particle ng demonyo. Bilang resulta, ang temperatura sa paligid ng Golden Island ay tumataas at tumataas, tulad ng isang pagan. Ang Golden Island ay direktang pumunta sa self-defense mode, at isang malaking protection na takip ang bomb alot sa isla at Star Harbor. Ano ang pinagmula ng demonyong ito sa kailaliman, paano ito magtatagal? Tianwu, huwag kang mag-antala, makakabawi siya ng sobra. Hindi na kinaya ng mga may-ari ng pamilya, umaasang maresolba ang labanan sa lalong madaling panahon. Napagtanto din ni Tianwu na ang pakikipaglaban na tulad nito ay hindi ang paraan. Siya at ang Valkyrie ay naglaban ng 2-1, ngunit si Sally Ye ay natulala. Masyadong kahanga-hanga ang kakayahan sa pagbawi ni Sally Ye, at natatakot siya na hindi nito malulutas ng sabay-sabay. Isa ang puso at isip. Naalala ni Tianwu ang Valkyrie, at pagkatapos mag-overlap at sumanib sa sarili, biglang tumaas muli ang pressure. Nakita na ni Ye Fan ang mga tyrant na gumamit ng trick na ito dati sa assessment ng akademya. Ngunit ang pagsasanib ng Tianwu ay mas mabilis at ang epekto ay mas perpekto. Ang katawan ni Tianwu ay halatang namamaga ng pangatlo, at ang kanyang blonde na buhok ay hindi na matali, at siya ay sumayaw ng ligaw. Valkyrie, walang isip na galit na labanan. Sa paligid ng mga mata ni Tianwu, namuo ang ilang mga pamumula ng dugo. Siya ay natatakpan ng kapangyarihan ng gintong kaguluhan, na puno ng eskarlata na apoy.
Habang nawawala ng dahilan ng mga mata, tinugtog ni Tianwu ang matagumpay na kanta ng Valkyrie. Sunod-sunod na anino ng kamao, anino ng palad, sipa, higit sa 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Bawat galaw ay naging isang ginintoang pulang sinag ng liwanag, at ang span ay direktang tumawid sa buong Golden Island. Kung may malawak na nebula sa harap ni Tianwu sa mga oras na ito, natatakot ako na diretso siyang bugbugin hanggang abo ng kanyang anino ng kamao. Ito ay tulad ng isang supernova na pagsabog, at hindi mabilang na mga fragment ang lahat ay bumaril sa isang direksyon patungo kay Saliye. Dahil sa marahas na pag-atake, ang espasyo ng ginintoang sibilisasyong ito ay nagsimulang mapuspos, at ang mapanirang saklaw ay patuloy na lumawak. Hindi napigilan ni Ye Fan na mamangha, ang baliw na babaeng Diyos ng digmaan na ito ay ang parehong tao gaya ng karaniwang kaakit-akit na kagandahan. Ang multo ni Sally ay nagsimulang bumagsak sa ganap na pagkawalang kibu, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-crack sa bawat pulgada, at ang paggaling ay nagsimulang hindi mapanatili. Ngunit sa sandaling ito, isang puwersa na napigilan noon ay sumambulat mula kay Sally. Para bang isang matalim na kuko na pumutol sa mabituing langit ay nakausli sa kailaliman. Ang iyong galit, ang iyong ayaw, tinatanggap ko ito. Inilabas ni Sally ang kanyang malalim na kahulugan, paghihiganti. Ang malaking halaga ng pinsala na inilabas ni Tianwu ay nakaimbak sa hindi mabilang na mga particle ng demonyo. Sa sandaling ito, 6 na pares ng malalaking dark magic wings ang bumungad sa likod ni Sally. Ang isa rito ay tumaas din ng ilang beses, tulad ng hindi mabilang na magagandang silver snake na nagsasayaw ng ligaw. Pinagsama-sama ni Sally ang 2 talam ng demonyo sa kalaliman sa magkabilang kamay, isang malaking espada na nagninangas ng apoy ng demonyo, hawak ng 2 tila payat na braso, ngunit ito ay kasing gone ng wala. Blade of Vengeance. Inihagis ni Sally ang kanyang 2 black fire giant blades patungo sa makakapal na anino ng kamao ni Tianwu sa pamamagitan ng pakiramdam. Anong mga galaw, mga pagtutol, mga kapintasan, lahat ay naiwan. Atake. Atake. Nakakabaliw na atake lang. Anuman ang gastos, anuman ang mga kahihinatnan. Sa isang iglap, ang madilim na apoy ay bumangga sa ginintoang pulang mga anino ng kamao ng mapanirang. Kaagad, ang piraso ng universo ay nagsimulang gumuho, hindi mabilang na apoy ang bumukas at patay, yelo, kulog, tubig, apoy, at mga elementong particle ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang napakalaking Golden Island ay umakyat at bumaba, at nagsimulang lumihis mula sa orihinal na posisyon nito. Hindi maganda. Hindi na kaya ng space, patatagin muna ang Golden Island. Nalaman ng mga patriarka na malapit nang masangkot ang Golden Island sa Space Rift, at lahat sila ay mabilis na nagsagawa ng kanilang paglilinang upang labanan ang umaatake na pagbabago-bago ng 2 babae ng magkasama. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magmalasakit, at inalagaan lamang ang kanyang spaceship at binantayan ng 1 katlo ng 1 ektarya ng lupa. Nang makita ang gulo sa kanyang harapan, nagpakita si Ye Fan ng isang nasisiyahang ngiti. Isang hindi inaasahang kagalakan na sina Sally at Tianwu ay nakapasok sa ganitong sitwasyon. Gitling. Isang parang dragon na espada ang tumunog. Ibinaba ito ni Ye Fan, isang black gold light blade, hamarang sa harap ni Sally at Tianwu. Ang liwanag ng espada sa buong kalawakan, tulad ng isang hindi malulutas na moat, ay puwersa ang pinaghiwalay ang 2 babae. Ang pag-atake ng 2 ay nahulog sa talam, at lahat sila ay napunta sa dagat, at halos wala silang epekto. Ayos lang, tumawag ka na lang dito. Nag-utos si Ye Fan, at si Sally ay nag-aatubili na bumalik sa kanyang normal na estado at bumalik sa tabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Tianwu, bakit? Hindi pa tapos. Kung patuloy tayong lalaban, draw at most. As a maid, hindi ko talaga kayang lampasan ang level ng Valkyrie mo. Nakikita ni Ye Fan na si Tianwu may natitirang enerhiya, ngunit ginamit na ni Sally ang misteryo ng Diyosa ng kaaway, at siya ay naubos. Kinagat ni Sally ang kanyang mapupulang labi ng ayaw, ngunit hindi nakipagtalo kay Ye Fan. Dahil sinabi ni Ye Fan na hindi siya sapat, nagpatuloy siya sa pagsasanay ng husto. Sword God, gusto mo bang hamunin ang ating 12 pamilya? Tanong ni Zuo Qiwei. Ikinalat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, dahil hindi pa ako nakakapanalo ng kahit isang Tianwu, natural na ang aking kasambahay ay hindi maaaring manalo sa Golden Roulette Battle na ito. Tutupad ako sa aking salita, ang iyong sibilisasyon ay dapat na pinamamahalaan ng iyong 12 pamilya. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga patriarka nang marinig nila ito, ngunit lahat sila ay nakatikim ng iba. Tila. Hindi talaga plano ni Ye Fan na sakupin ang sibilisasyon ng Anda sa simula, ito ay parang dahilan para hayaan itong ipakita ng dalaga ng demonyo ang kanyang mukha minsan. Walang duda na kahit na hindi matalo ni Sally si Tianwu, maaari niyang labanan si Tianwu sa isang malaking labanan, at ang kanyang reputasyon ay malapit ng kumalat sa lahat ng malalaking sibilisasyon. Sa kasaysayan ng dakilang mundo, walang lahi ng demonyo ang naging napakalakas. Ito talaga ang totoong intensyon ni Ye Fan. Si Sally ay isang banner, na tumutulong sa kanya upang makakuha ng katanyagan, at ang mga demonyo sa mga pangunahing sibilisasyon ay mananibik din para sa ikalimang asawa. Ang gusto niya ay hindi lamang ang lahi ng tao, ngunit ang lahat ng lahi ay dapat magbayad ng pansin sa fifth tie, upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Napagtanto din ni Tianwu na maaaring siya ay ginamit, at siya ay naging mas hindi nasisiyahan. Lord Sword God, palagi akong seryosong tao.
Dahil hindi ko patapos ang laban, siguradong hahanap ako ng pagkakataon para makipag-away ulit sa iyo, ang iyong kasambahay. Sana pagdating ng panahon, tigilan na ito ng Sword God. Sinabi ng mananayaw, syempre, kung ang Diyos ng Espada ay nakikiramay kay Xiangxiu at ayaw niyang patayin ang dalagang ito, maiintindihan ko. Hindi narinig ni Ye Fan ang amoy ng suka dito, at ngumiti, ikaw ang nagtatarget sa aking kasambahay ng ganito. Gusto mo ba siyang patayin upang siya ang pumalit sa pwesto? Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Tianwu, palagi siyang nang-aasar sa iba, o ito ang unang beses na niloloko siya ng isang tao, at nakaramdam siya ng hinanakit. Nang maglalaban na sana siya ng ilang salita, biglang dumating ang isang banal na sentido na may kasamang mensahe. Si Tianwu ay sumimangot, kaya't nabulong na lamang niya, may oras ang Diyos ng Espada, Lord Anto, gusto kitang makita. Kabanata 4227 Huked. Anto. Nagtataka si Ye Fan sa kanyang puso, hindi ba't nagtatago ang taong ito sa likod ng Destiny, bakit bigla siyang gustong makipag-ugnayan sa kanya ng pribado? Kung gusto mo akong makita, pumunta ka dito mag-isa, bakit gusto mo akong pumunta sa pinto at hilingin na makita ka? Walang magawang sinabi ni Tianwu, nahihirapan si Master Anto, kung hindi ay hindi niya ipapadala ang sulat sa pamamagitan ko. Naisip ito ni Ye Fan, at pagkatapos ay nagtanong siya, saan niya gustong makilala. Hall of Valor. Ang tinatawag na Hall of Valor ay ang pinakasagradong lugar sa kabihas ng Anda. Hindi ito nabibilang sa saklaw ng impluensya ng alinman sa 12 magiting na pamilya, at inilabas ng hiwalay. Ito ang dating larangan ng digmaan ng mundo ng Anda, kung saan natapos ng 12 bayani ang huling labanan at pinabagsak ang huling dinastiyang Anda. Siyempre, nagtagumpay man ang 12 rebelde sa pagre-rebelde, o kung ibinagsak ng 12 bayani ang paniniil, sila lang ang nakakaalam. Hiniling ni Ye Fan sina Akyun at Sally Ye na bumalik muna sa Shenki, habang siya mismo ay dumating sa sinaunang larangang ito sa pamamagitan ng teleportation. Sa gitna ng sinaunang larangan ng digmaan, 12 kahangahangang estatwa ang nakapalibot sa isang parisukat. Dito, pinipigilan ng espesyal na magnetic field ang lahat ng uri ng enerhiya mula sa pagkalat. Hindi mabilang na makapangyarihang mga kabayanihang kaluluwa na namatay sa labanan ay nakabaon sa buong panahon, at higit pa at higit pa. Kahit na ang isang malakas na Star God ay lubhang mapanganib na pumunta rito, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na lumapit. Sa sandaling dumaong si Ye Fan sa parisukat na ito, hindi mabilang na makapangyarihang mga kaluluwang nakasuot ng sandata sa labanan ang pumaligid sa kanya. Mga dayuhan. Pagpasok sa Hall of Valor, mamatay. Ang mga sinaunang powerhouse na ito, na nag-ipon ng matinding galit at hindi pagpayag, ay sunod-sunod na sumugod kay Ye Fan. Umuungol. Ang kaluluwa ng dragon ni Qinglong ay lumabas mula sa katawan ni Ye Fan, at ang malaking ulo ng dragon ay pinakawalan ng pinakamataas na kamahalan na ikinagulat ng mga tao. Si Long Wei ay tumawid sa Liuhe, at isang grupo ng mga Ghost Warrior, na noon pa lang ay walang katulad na mabangis, ay umatras. 9 Tribulations Azure Dragon. Libu-libong tropa, matapos maramdaman ang lakas ng dragon, ay natakot kaya napaatras sila sa takot. Sa wakas tumahimik ang mga tainga. Sumimangot si Ye Fan, hinihiling mo sa akin na pumunta sa lugar na ito para lang takutin ako, tama. Sa sandaling ito, isang boses ng babae ang lumitaw sa likod ni Ye Fan. Natatakot akong nagkamali ang Diyos ng Espada, at ikaw lang ang nakakatakot sa mga ninuno na ito, hindi kanila matatakot. Inaanyayahan kita na pumunta dito dahil lang ang mga salitang binigkas dito ay hindi maipapasa sa labas ng mundo. At ako ay kumikilos bilang isang ang tagapamahala ng sibilisasyong Anda, na bumabalik dito, ay hindi magbubunga ng hinala sa templo. Lumingon si Ye Fan at nakita ang isang ordinaryong babae na nakasuot ng pambahay, hanggang balikat ang buhok. Sa unang tingin, akala ko talaga may pumuntang tita dito para mag-shopping. Sa pamamagitan ng paghinga, napagpasyahan ni Ye Fan na ito ay si Antu. Bakit ganito ang tingin sa akin ng Sword God? Tanong ni Antu. Wala lang, hindi ko lang ini-expect na ganito ka-ordinaryo. Nagtanong pabalik si Antu, hindi ka maaaring maging isang hukom na may ordinaryong hitsura. Hindi naman talaga mahalaga. Tumango si Ye Fan, bakit ka sumama sa akin dito? Anong problema? Huminga ng malalim si Antu at sinabing may mabigat na mukha, tiyak na alam ng Diyos ng Espada na si Junbao. Ang malupit, ay talagang anak ko. Pumayag si Ye Fan at hindi umingik. Kahapon lang. Si Junbao ay inanyayahan ng Diyos ng paglikha upang makilala ang Diyos ng paglikha. Diyos ng paglikha. Sinong Diyos ng paglikha? Tanong ni Ye Fan. Sino pa kaya ito? Siyempre, ang Diyos na lumikha ng ating templo, sabi ni Antu. Kakaibang sinabi ni Ye Fan, wala bang 5 Diyos ng paglikha ng oras, espasyo, elemento, buhay at kamatayan? Ngumiti si Antu, mukhang hindi naintindihan ng Diyos ng Espada ang mga Diyos ng paglikha. Ang 5 Diyos ng paglikha ay ang pinakamaagang 5 anak ng Diyos ng paglikha. At ang 5 Diyos ng paglikha ay umunlad sa iba't ibang bahagi ng dakilang mundo. Halimbawa, ang mga demonyo at undead ay nagmula sa Death Creation God. Kabilang ang mga Diyos sa ngayon ay unti-unti ring hinango mula sa mga Diyos na ito ng paglikha, at sila ay itinuturing na mga apo ng mga Diyos na lumikha. Ang mga Diyos ng lumikha na karaniwang tinatawag natin ay ang pinagmulan ng mga Diyos, ang nag-iisa, ang pinakamataas. Ye Fan biglang, tila,
Tulad ni Pangu na nagkatawang tao ang lahat ng bagay, ang mga Diyos ng paglikha na ito ay naging bahagi din ng malaking mundo. Hindi ba magandang bagay para sa iyong anak na makita ang Diyos ng paglikha? Bakit mo ako hinahanap? Matigas na sinabi ni Antu, ang bagay na ito ay lubhang kakaiba. Bastos ka. Naiinip na sabi ni Yefan. Saglit na natahimik si Antu bago niya sinabi, ayon sa nakaraang pagsasanay, ang Diyos ng paglikha ay makakatagpo lamang ng pinuno ng akademya. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos na ipatawag si Yu Changxia, tinawag pa niyang pangalawang tao si Junbao. At simula nang pumasok siya, hindi na siya lumalabas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yefan. Nakita mo ba ang Diyos ng paglikha? Ito dapat ang walang hanggang layunin. Ano ang nangyari para makapasok ang maniniil? Nasa panganib ka ba noong nilakbay mo ang mundo? Oh, iba pa. Sword God, anak kong si Junbao. Natatakot ako na malas na ito. Biglang sinabi ni Antu na may tame time na ekspresyon. Natigilan si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay pinatay siya ng Diyos ng paglikha? Hindi ko alam, ngunit nararamdaman ng aking ama ang lakas ng mga susunod na henerasyon. Sinabi niya sa akin na ang kaluluwa ni Junbao ay tila wala na. Bahagyang namumula ang mga mata ni Antu. Ikaw Fan. Nag-isip ng mabuti, ang iyong ama. Wolfgang, Diyos ng digmaan. Tumango si Antu. Pagkatapos bamulong, tinanong niya, hinahanap mo ako, ngunit ayaw mong pumunta ako sa Diyos ng paglikha upang tulungan kang makahanap ng isang anak na lalaki. Alam ko, ito ay medyo mahirap para sa isang malakas na tao, ngunit mayroon akong isang anak na lalaki na ito. Kinagat ni Antu ang kanyang mga ngipin at sinabing, tapat ako at tapat sa templo. Kung papatayin ng lalaking iyon ang aking anak, hindi ko ito pakakawalan. Hindi ka mahina, tanungin mo lang ang sarili mo, bakit ka naghahanap ng outsider na tulad ko? Sa palagay ko mayroon akong lugar sa mga tagahatol, ngunit mahirap na puwersahang imbestigahan ang bagay na ito. Mapait na ngumiti si Antu, huwag kang magsalita ng iba, ang tarangkahan ng tirahan ng Diyos ng paglikha ay binabantayan ng kaguluhan ng taon. Hari, ang emperador ay nanalo. Ang historical ranking ng akademya, mas mataas siya sa akin. Sa kanya, mahihirapan akong pumasok sa pintong iyon. Nakakunot ang mga kilay ni Yefan. Pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay talagang isang tagabantay sa templo. Sword God, nagkaroon ako ng ilang pakikitungo sa Demon Dragon Sovereign sa simula ng panahon, at nakikipagkaibigan din ako sa Eternal Emperor. Alam kong nakikilahok si Yu Changxia sa pagtatasa ng akademya sa pagkakataong ito at walang kinalaman sa Eternal Emperor. Siya ay nag-iimbestiga sa kanyang sarili. Ang kinaroroonan ng iyong minamahal noon, at tiyak na nakipagtulungan ka sa Eternal Emperor. Taos pusong sinabi ni Antu, handa akong maging tagatugon sa loob mo, hanggat may iligtas ko si Junbao, handa akong subukan ng anuman. Masyado kang nag-iisip, hinanap ako ni Eternal, ngunit para lamang pasiglahin ang mundo at hayaan siyang lumahok sa pagtatasa ng akademya. Umiling si Yefan at sinabing, bagaman may tiwala ako, hindi ako bulag para isipin na makakalaban ko ang templo at ang Diyos ng paglikha. Kailangan mong hanapin ang iyong sariling anak at tanungin ang iyong sarili, ako ay isang tagalabas at ayokong makialam sa mga bagay na ito. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-abalang magsalita pa si Yefan, tumalikod at nag-teleport palayo. Sinubukan ni Antu na pigilan siya, ngunit hindi siya binigyan ni Yefan ng pagkakataon. Natahimik ulit si Valhalla. Pagkaraan ng ilang sandali, sa likod ni Antu, isang hukom na nakasuot ng itim na gininto ang maskara ang lumitaw, na siyang emperador ng langit. Mukhang napaka-alerto niya, sabi ni Tianming. Ang ekspresyon ni Antu ay unti-unting naging madilim at malamig, hindi kaya tayo ay masyadong pabaya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang hindi na kailangang makipaglaro kay Eternal. Sa pagtingin sa kanyang kamakailang mga galaw, dapat siyang naglalaro ng isang malaking laro. Sabi ni Destiny. Ayos lang, saglit, subukan mo pa ng ilang beses, at baka mahok siya. Kabanata 4228 ang kasawian ay mapalad at si Xiao. Shenki, Longcheng. Nang bumalik si Yefan sa kanyang tirahan, nakatanggap siya ng isang gintong paanyaya sa maligaya. Ikakasal na sina Xinghe at Long Choxi. Hindi napigilan ni Yefan na matigilan nang makita niya ang impormasyon sa itaas, na nag-imbita sa kanya sa palasyo para dumalo sa piging ng kasal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aksyon para kalmado ang mga natural na kalamidad ang nagdala sa kanilang dalawa sa hakbang na ito. Hehe, young master, kahit matagal na silang hindi magkakilala, nakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay at kamatayan, at natural na makita ang katotohanan sa kahirapan, nakangiting sabi ni A. Kyun. Tumango si Yefan, Uncle Kyun, maaari kang maghanda ng ilang ordinaryong regalo para sa akin. Hindi ito kailangang maging masyadong mabuti o masyadong masama. Marunong gawin ito ng matandang alipin, sagot ni Akyun. Wang, ang adjudicator na si Anto, ano ang problema mo? Nag-aalalang tanong ni Sally. Ngumisi si Yefan, para lang subukan ako. Sinabi ni Yefan ang pangkalahatang daanan. Si Anto ba ay talagang nag-aalala tungkol sa malupit, kaya nakaramdam siya ng lamig sa templo. Naghihinalang tanong ni Sally. Ikaw, medyo lamang ka pa rin. Umiling si Yefan at sinabing, kung talagang gusto niyang kumalas, dapat siyang pumunta kay Yongheng, o kahit kay Lao Lin. Kahit na ako ay nasa limelight kamakailan, ako ay isang junior pa rin.
Ito ay hindi sapat upang duminahin ang pangkalahatang sitwasyon, siya anto ay talagang binibigyang importansya sa akin. At saka, noong nagpunta ako sa sibilisasyon ng Anda sa pagkakataong ito ay isang malaking fanfare. Sa oras na ito, maaari mo akong kausapin ng palihim, maaari mong panatilihin. Sikreto ba? Pagpapalaganap ng salita sa ngalan mo, hindi ba ito nagdaragdag ng isang taong nakakaalam nito ng walang kabuluhan? Akala niya ay maayos siya, ngunit sa katunayan ito ay puno ng mga butas. Gayunpaman, ang ilang mga bagay na sinabi niya ay may halong katotohanan at kasinungalingan, kaya parang sa pagkakataong ito. Iyon lang. Natigilan si Saliye, at sinabing may paghanga, maalalahanin pa rin si Wang, at malayo pa ako. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung palagi siyang nakikipaglaban sa talino at lakas ng loob kay Su Qingzhou, ilan pa kaya ang mayroon siya? Guro, ayon sa nakikita ng matandang alipin na ito, ang malupit ay dapat na talagang kinuha ng Diyos ng paglikha. Ito ay hindi kailanman ipagkanulunian to ang templo at babagsak sa amin para sa kapakanan ng isang anak na lalaki. Nakangiting sinabi ni A. Kyun, ang isang karakter na tulad niya ay hindi maaaring magkaroon lamang ng isang inapo, at hindi niya talaga isakripisyo ang sarili para sa mga inapo. Nagbiro si Ye Fan, karapat-dapat pumunta rito si Uncle Kyun, at alam pa rin niya ang iniisip ng mga bayaning ito. Ako rin. I think so. It's fine to pretend na hindi mangyayari. Kaya lang, may isang lalaki na medyo hindi ako mapalagay. Naisip ito ni Akyun at sinabing, ang ibig mong sabihin ay ang Eternal Emperor. Tumango si Ye Fan. Kung may nangyari sa Tyrant, ibig sabihin ay malas din ang mundo. Ang walang hanggang plano, kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, dapat ay nagsimula na ito. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pinahintulutan ng walang hanggan ang walang hanggang 7 anak na lalaki na makipag-ugnayan sa akin. Sana wala siyang problema. Hindi rin gusto ni Ye Fan ang Eternal, ngunit kahit na ang Eternal Emperor ay makatagpo ng mga pag-urong, ang templo. Ngunit ito ay mas mahirap harapin kaysa sa inaasahan. Makalipas ang isang buwan, dinala ni Ye Fan ang ilang miyembro ng Shenlong Royal Family sa kasal nina Xinghe at Long Choxi. Pagkatapos ng panahong ito ng masusing pag-aalaga at pag-aayos, si Long Choxi, ang babaeng may itim na balat, ay naging patas at malambing, marangal at mapagbigay. Si Emperor Tianzhao at concubine mo ay halatang lubos na nasiyahan sa babae na ito, at sila rin ay nagbigay ng gantimpala ng maraming kayamanan sa piging ng kasal. Ngunit nang maisip ng lahat na ang ika-9 na prinsipe ay naging prinsipe ng Dengan, at nagpakasal sa isang babae mula sa maharlikang pamilya ng Shenlong, at malapit nang ipakita ang kanyang mga dakilang plano. Talagang dinala ni Xinghe ang Long Choxi at iniwan ang imperial na lungsod para mamasyal. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa imperial na lungsod, at kinasusuklaman nila ito sa hindi nila pakikipaglaban dito. Kung hindi kayang suportahan ng putik ang pader, hindi nila malalampasan ang magandang pagkakataon. Dahil dito, ang orihinal na kapangyarihan ng panganay na Prinsipe Guhong, na marami sa kanila ay nanunood pa rin, ay nahulog din kay Prinsipe Tianhao. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito tungkol kay Xinghe, ang pinakapinag-uusapan sa mga tao sa Shenqi ngayon ay ang Bronze Civilization. Sa mga lansangan at eskinita, nag-uusap ang mga tao pagkatapos ng hapunan. Narinig mo ba na kamakailan ay may nakakita sa Shenlong clan sa isang tansong sibilisasyon? Ito ba ang mundo ng Amakusa kung saan nagpunta ang kanyang kamahalan at ang iba pa sa Dragon Hunt noon? Alam ko, hindi. Ito ay isa pang tansong sibilisasyon, at 2 adventurer guild ang halos nalipol. Ano ito? Nabalitaan ko na ang sibilisasyong tinatawag na Watai ay may ilang mga asul na dragon sa 9 Tribulation. Hoy, tungkol sa guro ni Watai, ang Silver Guild ng Gun Emperor Tai Kang ay sumugod sa gold level. Talaga, napakabilis. Hindi ka naniniwala, pumunta ka sa Dest Alliance para makita mo, baka peke yan. Narinig ko rin na ang Emperador at Phoenix na kinuha kamakailan ng Phoenix Royal Family ay mula rin sa ikalimang babae, tulad ni Tai Kang. Diyos! Ano ang ikalimang babae? Talaga bang tansong sibilisasyon iyon? Ayon sa akin tingnan mo, ang kapangyarihan ng 5 Tai ay hindi mas mahina kaysa sa 4 na gintong sibilisasyon. Ang mga karaniwang tao sa palengke ay mainit na nag-uusap, at natural na mas binibigyang pansin ng mga prinsipe at maharlika. Nagpadala na si Emperor Tianzhao ng mga tao upang maghanap ng mga pahiwatig ng Watai, ngunit napagpasyahan niya na ang channel ng paghahatid ng mapa ng bituin sa Watai ay tila hindi nakalusot. Sa madaling salita, ang mga taong ito mula sa 5th Tai ay sapilitang nagmula sa Great World. Sa ganitong paraan, ang makakagawa ng lahat ng ito, kahit na hindi ang lumikha, ay ang Star God Powerhouse na napakalapit. Ito ba ang Diyos ng Espada? O ibang Master? Wala talagang naglakas loob na magtanong. Ngunit anuman ang mangyari, ito man ay banal na kaliwanagan o iba pang gininto ang sibilisasyon, ang pag-uusyoso tungkol sa Watai ay tumataas araw-araw. Kasabay nito, maraming mga sibilisasyong tanso ang lumitaw sa Qinglong, Suzaku at iba pang mga mythical beast, na nagpasimula ring isipin ng mga gintong karera kung ang tanso ba ay kumakatawan sa mahina at barbaric. Ang mga banal na hayop na ito ay natural na inilipat ni Ye Fan mula sa Watai. Para sa iba't ibang lahi ng mga banal na hayop, makakakuha sila ng mas maraming mapagkukunan ng pagsasanay, at ayaw din nila. Unti-unti, tinawag ng lahat ng mga tao ng gintong sibilisasyon ang ipoipo ng Bronze Civilization na ito na Bronze Phenomenon. Ang oras ay lumilipas araw-araw.
Sa loob ng Yantian Ring. Ang puno ng mundo ay masigla gaya ng dati, na para bang lahat ng bagay sa labas ng mundo ay walang kinalaman dito. Sa tabi ng tea table, nagtimpla si Bai Chenluo ng isang kaldero ng bagong piniling Yu Chao Shan tea at ibinuhos ito kay Ye Fan at sa ilang magulang at matatanda. Kahit na ang mundo ng banal na kaliwanagan ay kapakipakinabang sa paglilinang, ako ay komportable pa rin dito. Si Ye Wangto ay humigop ng tsaa at sinabing may hitsura ng kasiyahan. Ikaw, huwag kang magtrabaho ng kasing sipag ni Long Yuan. Lahat sila ay mga ama. Si Long Yuan ay nagsasaka sa labas, ngunit pumunta ka dito para uminom ng tsaa sa amin. Binigyan ni Jisoo ang kanyang asawa ng isang blankong tingin na naiinis. Don't say that, the guy in my family is a straight guy. He always thinks he can help a lot and keeps practicing hard. Umiling si Ye Wuyo at sinabing, mas gugustuhin kung isipin niya iyon, ang susunod na haharapin ay ang templo, umakyat siya. Hindi ba't hadlang? Shenluo, ano sa tingin mo? Hindi nakalimutan ni Ye Wuyo na tanungin ang kanyang manugang. Ako, hindi ako nang ahas na husgahan ang aking biyenan. Inay, tanungin natin si Ye Fan. Ngumisi si Bai Chenluo at tumingin sa lalaki sa hindi kalayuan. Inutusan ni Ye Fan ang dalawang maliliit na lalaki na magsanay ng nakakabaliw na sayaw. Si Ye Han at Ye Xiaoshuo ay pawis na pawis, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Kung hindi ito gumana, magpahinga, huwag mag-alala. Si Ye Fan ay walang magawa. Hindi niya planong turuan ang kanyang mga anak na magsanay sa murang edad, ngunit ang dalawang maliliit na lalaki ay naghihintay sa pagsasanay sa mahabang panahon. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi sumang-ayon na tulungan silang gisingin muna ang dugo ng dragon, at ang pinakamahusay na paraan ay ang pagsasayaw ng kabaliwan at init ng ulo ang katawan. Napakapagod na panuurin ang oras ng magulang anak na ito, umiling si Bai Chenluo, ang isang Jiao at Yuner ay labis na nalulungkot. Wala silang oras para alagaan ang mga bata, at naging abala sila sa pag-promote ng ikalimang asawa kamakailan. Ngumiti si Ji Sokson. Habang nagsasalita siya, isang napakagandang babae na nakadilaw na damit ang lumutang sa damuhan. Ate Tuan Chuan. Ang dalawang maliliit na lalaki ang tumigil sa paglilinang nang makita nila si Tuan Chuan, at masayang tumakbo. Bahagyang tumawa si Tuan Chuan, at hinawakan ang ulo ng kanyang mga nakababatang kapatid, puno ng pagsamba ang kanyang mga mata. Tuan Chuan, nasa tamang oras na, ginawa ng Tia Chenluo mo ang paborito mong sugar buns, at ang bagong masarap na tsaa. Nagmamadaling bati ni Ye Fan, kamakailan lamang ay pamayat ang kanyang mga anak na babae. Siguro dahil sa unang anak. Bagamat mahal na mahal din niya sina Ye Han at Ye Xiaoshuo, iba ang nararamdaman niya para kay Tuan Chuan. Nami-miss ko ito araw-araw, dahil sa takot na may taong naghahanap ng kamatayan ay makahok kay Tuan Chuan. Tatay, hindi ako nandito para uminom ng tsaa, ngunit mukhang seryoso si Tuan Chuan, narito ako para sabihin sa iyo na balak ni Tian Hao na pilitin ang palasyo na magrebelde. Nagbago ang mukha ni Ye Fan, at lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sa wakas, hindi na ako makapagpigil. Buhay. Kabanata 4229 sa gabi. Ang lungsod ng tadhana, ang palasyo. Sa courtroom ngayon, ang hitsura ng isang hindi inanyayahang panauhin ay nagpasimangot kay Emperor Tianzhao. Empress Huguo, gaano ka nakatagal na wala sa korte? Baka nakalimutan mo na ang rules ng court. Si Pang Zon, na nakasuot ng itim na armor at silver helmet, ay may hawak na sikat na espada at hindi natalo. Pang Zon. Ang pagpunta sa palasyo na may dalang kutsilyo nang walang pahintulot ng kanyang kamahalan ay isang krimen ng pagtataksil. Galit na galit ang opisyal at tumayo para akusahan siya. Bang-bang. Isang kutsilyo ang tumunog, si Jin Mang ay kumikislap, at ang ulo ng tagapayo ay nahulog sa lupa. Dugo ang tumalsik na ginto. Pang Zon. Napakatapang mo. Napagtanto ni Emperor Tianzhao na mali ang sitwasyon, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha, gusto mo talagang magrebelde. Kamahalan, ang ministrong ito ay naririto ngayon, para lamang magtanong sa kamahalan. Ano ba? Bagay. Kumusta ang iyong kamahalan sa mga founding ninuno at ang dakilang emperador ng langit? Tumalon ang mga talukap ng mata ni Emperor Tianzhao. Ang emperador ng langit. Itinuro ni Pang Zon ang upuan ng imperial na may hawak na kutsilyo, Tianzhao, oras na para magbitiw at gumawa ng paraan para sa pantas. Ang mga ministro ay nagkakagulo. Gayunpaman, halos kalahati ng mga courtier ay nanatiling tahimik. Nang makita ni Emperor Tianzhao ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay. Lahat ng ginagawa mo ay para sa kapakanan ng imperial na lipunan. Bilang isang ministro ng imperyo, nangangahas kang maging hindi tapat at walang galang. Nasaan si General Xu Wei? Templo. Xu Wei, inutusan kitang ipadala ang Imperial Army para patayin ang taksil na si Pang Zon. Matapos pakinggan ni Xu Wei ang utos, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, Kamahalan, ang general ay naguguluhan, bakit mo gustong arestuhin si Duke Wo? Ikaw. Nadurog ang puso ni Emperor Tianzhao, gusto mo ring magrebelde. Ibinaba ni Xu Wei ang kanyang kilay at sinabing, iniisip lang ng huling general na ang sinabi ni Duke Huguo ay napakatotoo, at ang kanyang kamahalan ay natural na mas mababa kaysa kay Emperor Tianming, bakit ang tagal mong nakaupo doon? Si Emperor Tianzhao ay nanginginig sa galit, hindi makapagsalita. Halika.
Kamahalan, nakalimutan mo na ba na si Chu Wei ay dating tenyente ng matandang ministro, hindi mo ba talaga naiisip na pinagtaksilan niya ang matandang ministro? Tinuya ni Pang Zon, mukhang hindi naiintindihan ng iyong kamahalan ang nararamdaman sa pagitan ng mga sundalo. Oo, bakit talagang pinamunuan ng kanyang kamahalan ang mga tropa? Sa lalong madaling panahon. Ang boses ay bumagsak, ilang mga military attaché sa itaas ang lahat ay tumayo ng isa-isa. Kamahalan, mangyaring magbitiw at maging karapat-dapat. Pulang-pula at puti ang mukha ni Emperor Tianzhao, pagkatapos ng ilang paghinga, malamig niyang tiningnan ang kanyang anak na si Tianhao na kanina patahimik. Prinsipe, bakit hindi ka nagsasalita? Bumantong hininga si Tianhao na may kahihiyan sa mukha, at tumayo at sinabing, Ama, ang anak na ito ay para sa ama at gusto niyang harapin ito. Nagbitiw si Guru, ikaw si Xinjian, hindi ka ba masaya? Ngumisi si Emperor Tianzhao. Sabi ni Tianhao na may maamong ngiti, nagbibiro ang tatay ko, ngayong pinamumunuan ni Panggogong ang isang grupo ng mga rebelde, hindi ba pagtataksil kung uupo sa trono ang anak ko? Hinding-hindi maglalakas loob ang aking anak na mag-imbot sa trono. Sa kasamaang palad, ang aking anak ay masyadong mahina para tulungan ang ama at emperador na supulan ang mga rebeldeng ito, kaya ang anak ay labis na nalulungkot. Natawa si Emperor Tianzhao nang marinig ang mga salitang, napakagandang prinsipe. Tutulungan ka nilang maghimagsik at agawin ang trono, at maaari mong pabayaang malinis ang iyong sarili. Kamahalan, ang mga matatandang ministro ay para lamang sa kapakanan ng bansa at lipunan. Nais kong huminto ang kamahalan sa katamtaman, at ayokong maging isang hanggal na monarko. Ang lahat ng ito ay opinyon ng mga matatandang ministro at iba pa, at ang prinsipe ng korona ay walang ideya. Nakangiting sinabi ni Pang Zon, ngayon ang buong palasyo ay nasa ilalim ng kontrol ng mga matatandang ministro, at lahat ng mga ministro sa korte ay sumang-ayon. Bakit kailangang makibaka ang kamahalan? Para sa kapakanan ng imperial na lipunan, mangyaring isuko ang iyong kamahalan. Nang makitang tapos na ang sitwasyon, tinulungan ng lahat ng courtier si Pang Zon na pilitin ang palasyo. Kinagat ni Emperor Tianzhao ang kanyang mga ngipin, isang grupo ng mga walang utang na loob na matanda. Si Gu ay hindi pa matanda, ngunit sabik na ligawan ng bagong emperador. Magtakwil. Siyempre maaari si Gu, ngunit sinong nagsabi na ang trono ay dapat ipaubaya sa prinsipe? Tumayo si Emperor Tianzhao at sinabi, gagawin ko ngayon ang isang utos na patalsikan si Prinsipe Tianhao, at gagawing prinsipe ng korona si Prinsipe Xinghe. Nagtaas baba ang buong court, isa-isang umiiling. Ngumisi si Tianhao at nagsabi, Ama, ano ang problema mo? Walang nakikinig sa iyo ngayon sa korte at sa oposisyon. Maaari bang ikalat ang kautosang ito? Siyempre, lumabas ang lalaki mula sa apps. Ya Shengyan, sa wakas nakalabas ka na. May ngiti si Pang Zon na inaasahan niya. Sinabi ni Ya Shengyan, matagal nang alam ng iyong kamahalan na ikaw ay matanda ay magre-rebelde, kaya't ang utos ng imperial na ito na baguhin ang prinsipe ay dapat na ihanda ng maaga. Hanggat kumakalat ang imperial decree na ito, malalaman ng buong mundo na nagre-rebelde ka. Si Tianhao ang ama killer. Ang siyam na prinsipe, Xinghe, ay maaaring makatuwirang bumuo ng isang hukbo upang patahimikin ang kaguluhan, patayin ka at maupo sa trono. Nakangiting sinabi ni Yu Shengyan, si Pang Zon, Prinsipe Dengan, ay maaaring mayroong Haring Longgay. Isang pambansang gurong disipulo, sa tingin mo ba ay maaari kang umupo ng matatag sa posisyong ito? Joke, sabi ni Tianhao nang may pang-aalipusta, ang ikasyam kong kapatid lang, na marunong lamang maglakbay sa mga bundok at tubig, at walang anuman sa korte at hukbo. Ang pundasyon ay karapat-dapat din na makipagkumpetensya sa palasyong ito para sa trono. Mukhang pareho kayong matanda, si Yu Junshi at ang ama, at magiging katangahan ang pagtaya sa kanya. Nakangiting sinabi ni Pang Zon, Yu Shengyan, gusto kong bigyan ka ng pagkakataong makipagkaibigan noon, ngayon sinisira ang utos ng imperial na iyon, hahayaan kitang mabuhay. Mukhang naalala ni Yu Shengyan, bakit hindi ko maalala, ikaw at ako ay may pagkakaibigan. Malamig na sabi ni Pang Zon, talagang iniisip mo iyon, kaya mo bang alisin ang imperial decree na ito sa palasyo? Bago siya matapos magsalita, isang gintong light curtain ang agad na pumaligid sa buong palasyo. Ang pagtatanggol na pormasayo ng palasyo ay binuksan sa kabaligtaran, direktang isinara ang palasyo. Ngayon, kahit ang isang star god ay hindi makakapagpilit ng isang pambihirang tagumpay sa maikling panahon. Yu Shengyan, patay ka na. Ay walang iba kundi ang pag-akyat ng koro ng prinsipe sa trono, ngunit mabubuhay ba talaga ang prinsipe ng korona hanggang sa sandaling iyon? Bilang siya nagsalita, biglang itinapon ni Yu Shengyan ang folding fan sa kanyang kamay. Ang folding fan ay nag-condense ng napakaraming ultra-highly concentrated chaotic energy ng maaga, at ito ay sumambulat sa oras na ito, na naglabas ng nakakatakot na Star God level explosion shockwave. Nang makita ito ni Pang Zon, hindi lang niya pinrotektahan si Tianhao, kundi naglaslas siya ng espada. Heavenly Slash. Si Taishang Invincible ay naglabas ng sable intent na sisira sa tuyo at bulok, at ang target ay ang Emperor Tianzhao sa mataas na platform. Dalawa sa tatlong general, halos magkasabay, parehong nagpakawala ng kanilang ultimate move sa master ng kalaban. Huli na para sabihin yun, at isang gininto ang Vajra Phantom ang bomb alot kay Tianhao. Klang. Gatlang M.
Nabigo ang magulong pagsabog ni Yu Shengyan na sumabog sa body protector na ito. Sa kabilang banda, isang anino ang biglang lumitaw sa harap ni Emperor Tianzhao. Ang nakamaskara na lalaking nakaitim ay nagpakita lamang ng isang pares ng payat na mga mata, at ang isang kamay ay naging isang jet ng itim na tinta tulad ng enerhiya upang bumuo ng isang kalasag. Bang! Ang layunin ng espada ay nahulog sa kalasag, at pagkatapos na masipsip ang karamihan sa mga ito, nabigo itong saktan ang Emperor Tianzhao sa likod. Malinaw na alam ni Emperor Tianzhao na nasa tabi niya si Lao Lian, kaya hindi siya natakot. Ngunit nagulat pa rin siya nang makita niya ang King Kong. Fu Chanzhen, Monk Kujing. Kinilala rin ni Yu Shengyan ang master ng pagsasanay na ito, at labis na namangha. Sa sandaling ito, isang payat na asetiko na nakaupo na naka-crossleg, na may gininto ang kinang sa buong katawan, mga payat na binti at paa, ay lumutang sa bulwagan mula sa labas. Kamahalan Tianzhao, matagal nang hindi nagkikita. Ang asetiko na ito ang huli sa tatlong Diyos, ang tuyong balon na, nawala, sa mahabang panahon. Puno ng galit at pagtataka ang mga mata ni Emperor Tianzhao, dry well, isa ka lang alipin ng sibilisasyon ng Anda noon, at nailigtas lang kita sa dagat ng paghihirap dahil sa iyong talento. Ikaw dapat ang pinagkakatiwalaang tao sa Gu, ngunit inangkin mo yun noon. Wala akong mga pagnanasa at walang hinihiling, gusto kong umalis sa imperial na lungsod at maglibot. Iniisip ni Gu na hindi kanya ginawang masama, ngunit bakit kailangan mong ipagkanulo si Gu? Sa kalmadong mukha, sinabi ni Kujing, bagaman ang kamahalan ay mabait sa kaawa-awang monghe, ang kaawa-awang monghe ay gumanti din sa kanyang kamahalan noon. Pumunta ako dito upang gantihan ang kabaitan ng guro, at kailangan kong iligtas ang buhay ng prinsipe. Kamahalan, makatitiyak ka, pinuprotektahan lamang ng kaawa-awang monghe ang prinsipe, at wala nang iba pa. Yu Shengyan sumimangot siya, Shin. Hindi mo ba nilinang ang budismo at kaliwanagan? May master ka pa ba? Umuungol na mga ministro at mga magnanakaw, upang maghimagsik, anumang bagay ay maaaring gawin. Galit na tumawa si Emperor Tianzhao, Lao Lian, alisin mo si Gu dito, at kung mayroon kang ekstrang enerhiya, patayin si Pang Zon at Kujing. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Pang Zon, Kaijing at iba pa ay may seryosong ekspresyon, at si Lao Lian ang naging mapagbantay. Sa tabi ni Emperor Tianzhao, ang huling trompeta, ang anino ng misteryosong pinagmulang ito. Bumantong hininga si Lian Liangkan, iginalaw ang kanyang leeg, at sinabing, hindi maginhawa sa araw. Maghintay tayo hanggang gabi. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang buong bulwagan ay biglang nagdilim. Kabanata 4230 Santukan. Ang lahat ng mga ministrong naroroon ay nahulog sa gulat at kaguluhan, sinusubukang patakbuhin ang kanilang mga base ng paglilinang at isa-isang naglalabas ng liwanag. Ang ikinatatakot ng lahat ay ang liwanag na kanilang ilalabas ay mabilis na mahihigop ng kadiliman sa paligid. Gitling. Patuloy na lumabas ang mga hiyawan sa lahat ng direksyon ng bulwagan. Sa walang katapusang kadiliman, ang isang talim na tulad ng itim na tinta ay direktang namuo mula sa hangin. Ang mga ipinagbabawal na tropa na ito, na ang base ng pagtatanim ay umabot sa kahit na antas ng ginto, ay tinusok ng talim na biglang lumitaw sa dilim, at imposibleng magbantay laban dito. Fu Chanzhen, ang golden body na imahe ng Dharma. Ibinuko ng ascetic na monghe na si Kujing ang kanyang mga braso sa oras na ito, at ang gininto ang katawan ng araw na iyon ay biglang namamaga, na nag-alis ng maraming kadiliman sa isang kisap mata. Maraming tao, kabilang si Tian Hao, ang protektado ng gininto ang katawan na ito, ngunit pansamantala silang ligtas. Huwag magpanik, lahat, ang Lian Liangkan na ito ay isang mamamatay lamang mula sa daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang propesyon ng anino, pag-atake sa malakas at pagtatanggol sa mahina, ay ang pinakamahusay na sneak attack. Ang gintong espada at ang bakal na kabayo, ang mga talagang nakakita ng malaking eksena, ay agad na nakita ang ubod ng labanan. Kalimutan ang tungkol sa lumang kumpanya, patayin si Emperor Tianzhao, at pilitin ng lumang kumpanya na ipagtanggol, pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng isang kalamangan. Hanjun, kunin mo ang iyong buhay. Nanguna si Pang Zon at naglabas ng kutsilyo, isang malaking hugis kalahating buwan na liwanag na kutsilyo, na flatted at nabasag palayo. Gamit ang silver cultivation base ni Emperor Tianzhao at ang tatlong-legged cat's fighting skills, imposibleng maiwasan ang espada nitong top-level star god. Natural na alam iyon ni Lao Lian, kaya naglabas na siya ng dark liquid energy sa paanan ni Emperor Tianzhao. Shadow Pond. Suray-suray si Emperor Tianzhao, ang kanyang katawan ay tila nahulog sa puddle, direkta sa kadiliman, at nawala. Space spells. Hindi napigilan ni Pang Zon na sumimangot na may kutsilyo sa hangin. Maaaring gumamit ang mga shadow assassin ng ganitong uri ng space spells, na ikinagulat nila. Gang Huguo, mukhang mali ang pagkalkula ng iyong pagtataksil. Mapaglarong tumawa si Yu Shengyan, nakatago ang iyong kamahalan, kung hindi mo siya mahahanap, maaari mo lamang salakayin si Lao Lian. Ngunit sa iilan sa inyo, mapipigilan mo talaga kami. Kayo ba? Yu Shengyan, huwag kang masyadong masaya, nakalimutan mo na ba kung ano ang lugar na ito? Huminahon si Pang Zon at tila naghanda. Natigilan sandali si Yu Shengyan, biglang may naisip, at sumigaw, hindi maganda. Huwag kang lumaban, Lao Lian, umalis ka sa lungsod ng tadhana. Huli na.
Sa sandaling ito, ang buong gintong pormasayon na nagbabantay sa palasyo, biglang lumitaw ang isang mas nagliliyab na platinum na ilaw. Ang napakagandang estatwa ni Emperor Destiny sa palasyo, na parang buhay, ang nagbukas ng kanyang mga mata. Isang puting gintong Destiny Emperor Energy Body ang lumabas mula sa estatwa, at ang kanyang maringal na mga mata ay tumingin sa direksyon ng bulwagan. The Destiny Token, itinago mo talaga. Si Yu Shengyan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, alam na ito ay hindi maganda. Matapos magbitiw si Emperor Tianming, winasak ng ilang tao ang lugar kung saan siya nagpayaman at nag-iwan ng kaunting paraan ng pagtatanggol sa lungsod ng kapalaran. Sa Destiny statue na ito, natutulog ang isang sinag ng primordial spirit avatar ng Destiny. Bagamat ito ay mas mababa sa tunay na emperador ng tadhana, ito ay mas mahusay din kaysa sa karaniwang Diyos ng bituin, na maihahambing sa kalahating hakbang na lumikha. Pinangalanan ito ng Destiny na Guardian of Destiny, at ang susi para mag-activate ay isang Destiny Token. Upang maiwasan ito na mapakinabangan ng mga tagalabas, dapat na ito ay isang inapo ng linya ng dugo ng dakilang emperador upang magising ang tagapag-alaga na ito. Sa katunayan, para sa huli na Emperador Tianming, hindi na ito kailangan. Walang mag-asawa sa pamumuhay at pupunta sa lungsod ng tadhana para sirain ito. Bukod dito, ang tagapag-alaga ng tadhana ay hindi maaaring makapinsala sa mga inapo ng tadhana, ibig sabihin, ang maharlikang pamilya ay nakikipaglaban para sa kapangyarihan, at ang tanda ng tadhana ay may kaunting epekto. Sa makatuwid, ang mga sumunod na hari ay walang pakialam sa Destiny Token. Sa simula, nagtagumpay si Emperor Tianzhou sa pag-agaw sa trono, ngunit hindi natagpuan ang token, na parabang ito ay nawala. Bilang resulta, ito ay itinago ni Pang Zon. Paano ko pahihintulutan ng isang kasuklam-suklam na anino na pumasok at umalis sa palasyo sa isang maringal na paraan? Kinuha ni Tianhao ang token sa oras na ito, at sinabi ng may pagmamalaki na mukha, Layan Liangkan, may tadhana na protektahan ka, hindi mo maiisip iyon. Palasyo. Para sa tagapag-alaga ng tadhana, ang mga shadow assassin tulad ni Lao Lian ay malinaw na ang mga target ng pagtatanggol sa unang klase. Kasama ng kahusayan ni Tianhao sa token, makokontrol niya ang tagapag-alaga sa isang tiyak na lawak, na ginagawang mas madaling i-target ang Lao Lian. Alam ni Lao Lian na hindi matalinong salakayin ang hindi matinag na Chanzan at muling patayin si Tianhao. Nakatakas siya sa anino at diretsyong nawala sa bulwagan. Ang tagapag-alaga ng tadhana ay naglabas ng isang malakas na liwanag, at ang kadiliman ng buong palasyo ay agad na napawi. Isang malaking palad, tulad ng pagbukas ng mga mata ng langit, ang bumagsak sa pader ng palasyo. Boom! Nabasag din ang sobrang tigas na lupa ng palasyo. Ang espasyong iyon ay seryosong nabalisa, at ang sopistikadong figura ay kailangang lumabas mula sa kadiliman. Ang matandang Lian ay may isang pares ng mga payat na mata, ang kanyang titig ay partikular na marangal. Siya ay naging anino, mabilis na umikot sa likod ng tagapag-alaga ng tadhana, tumalon, at ang itim na punyal ay gumuhit ng isang itim na liwanag sa kalangitan. Ngunit ang matalas na labahan na itim na talim na ito ay hindi maaaring hatiin ang banal na liwanag na nagpoprotekta sa katawan na binabantayan ng tadhana. Haha! Isang anino lang, sinusubukan pa ring linlangan ang dakilang Emperor of Destiny. Kahit na clone lang ito, hindi ito isang bagay na makakalaban mo, isang Star God. Biro ni Tianhao. Hindi pinansin ng Guardian of Destiny ang atake ni Lao Lian at tumapak sa ibang lupa. Isang itim na tubig ang lumitaw sa lupa, at si Emperor Tianzhou ay bumagsak din. Sa katunayan, ang tagapag-alaga ng tadhana ay ang iligtas, si Emperor Tianzhou. Ngunit sa sandaling makita ni Emperor Tianzhou ang tagapag-alaga ng tadhana sa kanyang harapan, agad niyang nalaman ang nangyari, at labis na nagalit. Pang Zon, how dare you lie to Gu? Hindi siya papatayin ng tagapag-alaga ng tadhana, ngunit sa ganitong paraan, nalantad siya sa mga mata ng publiko at nasa panganib. Kung masunurin kang magbitiw, bakit ka magiging ganito? Habang nagsasalita, tinugis na ng Guardian of Destiny si Lao Lian, ang assassin. Ang makapangyarihang martial skills at frontal combat ability ni Emperor Tianming, paano maihahambing ang isang assassin na tulad ni Lao Lian? Ang mga kamao at paa ng tagapag-alaga ay parang ipoipo ng platinum, at si Lao Lian ay mapapagod lamang sa pag-iwas pagkatapos humabol. Nakita ni Pang Zon na si Lao Lian ay hinahabol ng tagapag-alaga ng tadhana, at alam niya na ang pagkakataon ay hindi maaaring palampasin, kaya kinuha niya si Chu Wei at pinatay siya kay Emperor Tianzhou. Naabutan din ni Yu Shengyan ang dalawa sa oras na ito, at hindi mabilang na mga nakatagong sandata tulad ng mga talulot ang lumipad palabas sa natitiklop na bentilador sa kanyang kamay. Mga ulan na lumilipad na bulaklak. Ang maningning na mga nakatagong armas ay mukhang magulo, ngunit sa katunayan lahat sila ay bumaril sa pintuan ng buhay ng dalawang tao na may kakaibang anggulo ng arco. At habang tumataas ang distansya, ang bilis ay hindi bumababa ngunit tumataas. Bahagyang sumimangot si Pang Zon, at iniwagayway ang isang kutsilyo gamit ang kanyang backhand, ginawa itong isang arched air wave. Empty bright slash. Ang hangin. Wave of the knife gang hinuranggan lahat ng nakatagong armas ni Yu Shengyan mula sa labas. Gamit ang cover na ito, pinatay ni Chu Wei si Emperor Tianzhou. Walang magawa si Emperor Tianzhou, ang dakilang komandante na pinagkatiwalaan niya sa mga nakaraang taon, laslasin na niya ng kutsilyo, nakatitig sa galit at gulat. Flashlight.
Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Chu Wei, na parabang may naamoy siyang mapanganib, at sumigaw ng, hindi maganda. Huli na. Whoosh whoosh. Gatlang M. Ang mga braso, binti, at kahit kalahati ng katawan ni Chu Wei ay naputol na sa hangin. Sa himpapawid, ang ultra-high concentration na magulong sutla na sinulid na napakanipis na ito ay hindi mahahalata ang gumaganap ng isang mahalagang papel. Xianyansi. Sumimangot si Pang Zon at nakita ang figure ng isang babae na nakaasul na uniforme ng militar, na nagpakita sa harap ni Emperor Tianzhou sa isang magiting na paraan. Naka-roll up ang mahabang buhok ng babae, may hawak na 3-foot green cake, parang malamig na bituin ang mga mata. Halos nakalimutan ko, may isa pang asawa na si Mu sa palasyo. Medyo pangit ang mukha ni Pang Zon. Concubine ay, namumula ang mga mata ni Emperor Tianzhou, at mahirap magsabi ng kumpletong pangungusap nang makita niya ang katotohanan sa kahirapan. Habang nagbabantay, ulong si concubine mo, kamahalan, makatitiyak ka, ang babae ay nagkalat na ng balita habang hindi pa nagsisimula ang Grand Formation. Alam na ni Xinghe na nagre-rebelde ang prinsipe, at tiyak na babalik siya para samahan siya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.